Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1271 hanggang 1380. 7 bituin at 7 makalangit na demonyo. Gayunpaman, naglakad ng ilang hakbang si Cheng Weikang, ngunit huminto siya at tumingin pabalik kay Shen Bai at sinabing, "Oh, siya nga pala, Kuya Shen, bigla akong may naalala." Natigilan si Shen Bai at sinabing, "Ano ito?" "Nakakita ako ng Dragon Scale Talisman sa kamay ni Yang Yian." Malumanay na sabi ni Cheng Weikang, at naglakad siya pasulong ng hindi lumilingon. Siya at ang tahimik na si Leng Xiaoyi ay bumuo ng isang porma sayon na may 10 tao. Ang paglalakad sa gravity ay mas mabilis kaysa sa Shen Bai at Jiang Shilong. Nang inig si Shen Bai nang marinig niya ang mga salita ni Cheng Weikang, at blanko ang kanyang isip. Nang bumalik siya sa katinuan, naglakad na si Cheng Weikang palayo. Talisman ng Dragon Scale. Noong panahong iyon, ang anting-anting ay ipinamana ng kanilang mga ninuno ng Shenfu Lingzang. Ang buong Shenfu Lingzang ay mayroon lamang 3 Dragon Scale Talisman mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Dragon Scale Talisman ay nalampasan ang saklaw ng talismans. Pareho itong magic weapon at anting-anting. Ito ay isang anting-anting na maaaring gamitin ng walang katiyakan. Ang unang Dragon Scale Talisman ay matagal nang nawala, ang pangalawa ay ipinasa ng magkakasunod na mga santo, at ang pangatlo ay nasa kamay na ngayon ng dakilang elder ng kanyang Divine Talisman Spiritual Sect, na nasa kamay din ng kanyang lolo. Ngunit ang ikinagalit ni Shen Bai ay nang pumasok siya sa Great Wasteland, ibinigay ng matandang immortal ang talisman ng Dragon Scale sa kanyang kapatid na si Shen Ye, na naging dahilan para laging hindi mapalagay si Shen Bai, ngunit wala siyang magagawa. Talagang tinitignan niya ang Dragon Scale Talisman, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Siya at ang kanyang kapatid na si Shen Ye ay magkapatid sa ama, kaya't ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi maganda, at si Shen Ye ay palaging sira-sira at gustong mapag-isa. Matapos makapasok sa Great Wasteland, kumilos sila sa kanilang sarili. Naisipan pa ni Shen Bai na patayin ang kanyang kapatid na si Shen Ye at bawiin ang Dragon Scale Talisman, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Kung talagang ginawa niya iyon, hindi siya maglalakas loob na gamitin ang talisman ng Dragon Scale ng lantaran sa kanyang kamay. At ngayon sinabi talaga sa kanya ni Cheng Weikang na ang Dragon Scale Talisman ay nasa mga kamay ni Yang Yiu. Ang dami ng impormasyon sa pangungusap na ito ay napakalaki. Hindi na kailangang sabihin, ang kahalagahan ng Dragon Scale Talisman, natural na alam ni Shen Ye, ito ay ang kayamanan na minana ng kanyang lolo, at isa rin ito sa mga sagradong bagay ng Divine Talisman Spiritual Sect. Paano maibibigay ito ni Shen Ye sa iba? Ang tanging paliwanag ay namatay si Shen Ye, pinatay ni Yang Yiu, at ang Dragon Scale Talisman ay nahulog sa mga kamay ni Yang Yiu. Ito lang ang posibilidad. Napaisip si Shen Bai sa kanyang sarili. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Cheng Weikang, dahil hindi magsisinungaling sa kanya ang pagkakakilanlan ni Cheng Weikang. Gayunpaman, para sa kanya ngayon, hindi mahalaga kung ang kanyang kapatid sa ama ay patay na o hindi, hanggat ang Dragon Scale Talisman ay wala na sa kanyang mga kamay. Kung ikukumpara sa pagkamatay ni Shen Ye, mas nagmamalasakit si Shen Bai sa Dragon Scale Talisman. Kung ang Dragon Scale Talisman ay nasa mga kamay ni Yang Yiu, ito ay isang kaloob para sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng isang lehitimong dahilan upang bawiin ang Dragon Scale Talisman at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ang dahilan ay talagang perpekto. Kaya kapag kinuha niya ang Dragon Scale Talisman mula kay Yang Yiu, at pagkatapos ay ginamit niya ito ng hayagan, ang kanyang matanda at may kinikilingan na lolo, ang dakilang elder ng Divine Talisman Spirit Sect, ay walang dahilan para bawiin sa kanya ang Dragon Scale Talisman. Sa pag-iisip nito, nagulat si Shen Bai. Tuwang-tuwa siya kaya sinigawan niya si Cheng Weikang na nakalayo na, "Kuya Cheng, sandali. Sasama ako sayo. Gusto kong mahanap si Yang Yiu para ipaghiganti ang kapatid kong si Shen Ye." Siguradong si Yang Yiu ang pumatay sa kapatid kong si Shen Ye. Hinabol siya ni Shen Bai habang sumisigaw. Dahil dito, napaikot si Jiang Shilong sa gilid at bamulong sa sarili, "Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw, ang magandang batang si Shen Bai, ay hindi maganda ang pakikitungo sa iyong kapatid sa ama na si Shen Ye. At naghihiganti ka pa. Paniniwalaan ito ng mga multo. Ang pag-agaw sa talisman ng Dragon Scale mula kay Yang Yiu ang tunay na bagay." Ngunit muli, si Cheng Weikang ay masyadong mapanlinlang. Nanalo siya sa isang katulong sa isang pangungusap lang. Ngayon si Yang Yiu ay nasa problema. "Hehe, ako, si Jiang, pupunta para manood ng saya." Pagkatapos ay hinabol din sila ni Jiang Shilong. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, tinanggap ng palasyo ng Tianyao ang 2 pang grupo ng mga tao, at isa-isa silang pumasok sa gravity na nababalot ng puting liwanag. Sa oras na ito, pumasok na si Yang Yiu at ang kanyang partido sa isa pang silid.
Sa 5 elementong aura na sinusuportahan ng 5 elementong hayop, ang gravity ng Heavenly Demon Palace ay ganap na nawala ang gravity nito sa kanila. Nang si Yang Yian at ang kanyang partido ay pumasok sa gate ng Heavenly Demon Palace, ang lumitaw ay isang malaking bulwagan, kasing laki ng basketball court at halos 100 talampakan ang taas. Ang tuktok ng bulwagan ay isang dagat ng mga bituin. Makikita na hindi ito ang Starry Sky Sea ng Taihuang, ngunit higit na parang dagat ng mga bituin na binuo ng ilang dakilang mahiwagang kapangyarihan. Sa mga bituin sa itaas ng ulo, mayroong 7 bituin na pinakakilala at napakalaki, kumikislap na may halos. Kung ikukumpara sa iba pang nakakalat na mga bituin sa mabituing kalangitan, ang mga ito ay napakaliit. Nang tumangala si Yang Yian at tumingin sa malayo, nalaman niyang ang 7 bituin ay bumubuo ng isang linya, na siyang Big Dipper. Ang Big Dipper ay binubuo ng Tianshu, Tianshuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, at Yaoguang. Ano? Alam ni Yang Yian ang tungkol sa tubig ng 7 bituin sa mundo ay ang mga sinaunang tao ng Kyushu ay ikinonekta ang 7 bituin na ito at inisip sila sa hugis ng isang balde para sa pagsalok ng alak noong sinaunang panahon. Ito ay medyo katulad mula sa tuktok ng bulwagan ngayon. Sa Kyushu, ang Big Dipper ay lumilitaw sa iba't ibang posisyon sa kalangitan sa iba't ibang panahon at iba't ibang oras ng gabi, kaya ang mga sinaunang tao ay nagpasya ng panahon batay sa direksyon ng hawakan ng Dipper sa dapit hapon. Kapag ang hawakan ng Dipper ay tumuturo sa silangan, ito ay tagsibol sa buong mundo. Kapag ang hawakan ng Dipper ay tumuturo sa timog, ito ay tag-araw sa buong mundo. Kapag ang hawakan ng Dipper ay tumuturo sa kanluran, ito ay taglagas sa buong mundo. Kapag ang hawakan ng Dipper ay tumuturo sa hilaga, ito ay taglamig sa buong mundo. Ang ipinagtataka ni Yang Yian ay ito ang dagat ng mga bituin sa kalangitan, at walang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi, lalo pa ang pagkakaiba sa pagitan ng mga patay na makina. Hindi ko alam kung ano ang kinakatawan ng 7 bituin na lumalabas dito. Bagaman, hindi ko alam, maaari kong hulaan na ito ay may kaugnayan sa mga mahahalagang sekreto ng Tianyao Palace. Sa mythological system, tinawag ng Taoism ang Big Dipper na 7 Yuan Jia Evil Star Lords, na nakatira sa 7 palaces of the Big Dipper, katulad ng Tianshu Palace Tanlang Star Lord, Tianshuan Palace Juman Star Lord, Tianji Palace Lukon Star Lord, Tianquan Palace Weng Star Lord, Yuheng Palace Lianjian Star Lord, Pujun Palace Star Lord, Pujun Palace Wukwang Star Lord. Kapareho ito ng kasabihan ng Life Star Statue sa Cultivator World. Sa sandaling ito, ang 7 bituin sa itaas ng kanyang ulo ay kumikinang ng maliwanag, na siyang pinakakakaiba at kitang-kitang lugar sa buong bulwagan. Bukod doon, napag-alaman na walang kakaiba sa buong bulwagan maliban sa ilang mural sa dingding ng palasyo. Wala man lang pinto sa gilid ng hall. May nakita ba si Kuya Yang? Tanong ni Luyanji. Umiling si Yang Yian at sinabing, tinatawag itong Heavenly Demon Palace, ngunit ito ay isang mas malaking bulwagan. Masyadong unreasonable. Tanging ang 7 bituin sa langit sa itaas ng ating bulwagan ang natatangi, o mas malaki. Siyempre, ang gravity ng buong bulwagan ay 2 beses na mas malakas kaysa sa labas, at walang espesyal tungkol dito. Sa tingin ko ay tiyak na hindi ito ang Heavenly Demon Palace, o ang mga tagalabas ay hindi pa talaga nakakapasok sa Heavenly Demon Palace. Tingnan natin ang mga mural sa paligid. Dapat mayroong ilang mga pahiwatig sa mga mural na iyon. Habang nagsasalita, si Yang Yian ay iminuwestre ang 5 Elements Beast na maglakad patungo sa mga mural. Ngayon siya at si Luyanji ay parehong nasa loob ng 3 metro mula sa 5 Elements Beast. Walang gravity. Hindi nila akalain na pagkapasok mula sa pangunahing bulwagan ay may gravity pa rin sa bulwagan, at ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa gravity sa labas. Sa sandaling ito, ayaw nilang mag-abala ni Luyanji, at pinakaligtas na sumandal sa 5 Elements Beast. Pagdating nila sa dingding ng bulwagan, nakakita sila ng kabuuang 9 na mural sa paligid ng bulwagan, ngunit 2 sa kanila ay puno ng mga bitik at walang malinaw na nakikita. Ang natitirang 7 mural lamang ang malinaw. Ang unang mural ay naglalarawan ng isang gintong agila na may katawan ng tao at isang ulo ng agila, na parang buhay, lalo na ang pares ng mga mata ng agila, na lubhang matalas. Nang tingnan ito ni Yang Yian at Luyanji, nagulat sila at nahihilo. Sa ilalim ng mga mata na ito, naramdaman nilang parang kinulong sila ng makapangyarihang pag-iral sa mural. Huwag titigan ang mga mata, sabi ni Yang Yian na may pawis sa kanyang noo, tinulak si Luyanji. Nagising si Luyanji mula sa isang panaginip, pawis na pawis, nakakatakot, pakiramdam ko ay nabunot ang aking kaluluwa ng mga mata ng agila na ito. Si Luyanji ay natatakot pa rin. Tumingin si Yang Yian sa gilid ng kilos ng kamay at nakita ang ilang rune dito, na dapat ay mga salita ng tribo ng demonyo,
ngunit hindi ito nakilala ni Yang Yian, kaya tinanong niya ang Five Elements Beast, Xiao Wu, nakikilala mo ba ang mga salitang demonyo dito? Ang Five Elements Beast ay umiling at nagsabi, mukhang sinaunang mga salita ng demonyo. Isa akong demonyong duwende na inaalagaan ng langit at lupa. Iba ako sa tribo ng demonyo na nagmamana ng dugo. Hindi ko nakikilala ang mga salitang ito ng demonyo. Sa oras na ito, sinabi ni Da Xianxi, Guro, alam ko, ang mural na ito ay nagsasabing, Tianshu Star Golden Wing Sky Eagle King, 8 malalaking karakter. Kasama ang 6 na pagkumpas ng kamay sa likod, pareho sila. Ito ay nangyayari na ang 7 mga pintura ng 7 dakilang makalangit na mga demonyo ay kumakatawan sa 7 mga bituin, na nangangahulugang ang 7 mga larawang ito ay ang 7 mga bituin at 7 makalangit na mga demonyo. Si Da Xianxi ay isang tribo ng Tewangto, kaya normal para sa kanya na makilala ang mga salitang demonyo sa ibaba ng kilos ng kamay. Ngunit ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang sinabi ni Da Xianxi na ang 7 painting ay kumakatawan sa 7 bituin at 7 dakilang makalangit na demonyo. Kabanata 1272 ang kayamanan na iniwan ng makalangit na Demon Lord. Lord of Heavenly Demons. Ang mga demonyong hayop ng Venerable King ay maihahambing sa mga Mahayana cultivator ng sangkatauhan. Ang mga demonyong hayop ng Heavenly Demon level ay maihahambing sa Ascension Realm, at nahahati sa 9 na level ng Heavenly Demon level, na medyo katulad ng level na paghahambing ng mga nakakalat na immortal. Ang 7 mural dito ay kumakatawan sa 7 Heavenly Demons. Hindi alam kung anong antas sila ng Heavenly Demons. Bihira lang magkaroon ng Heavenly Demon. Mayroong 7 Heavenly Demons. Mahirap isipin na ang Heavenly Demon Palace na ito ay isang napakalakas na puwersa matagal na ang nakalipas. Buti na lang 7 mural na lang ngayon. Kung ang 7 buhay na Heavenly Demons ay umiiral sa bulwagan na ito, sila ay nanliligaw sa kamatayan kung sila ay pumapasok ng ganito. Ang una ay ang Golden Winged Sky Eagle King, na kumakatawan sa Tianshu Star. Kung titingnan ang pangalawa ay naglalarawan ng isang puting sawa, na may katawan pa rin ng tao at ulo ng sawa, ngunit ang puting sawa na ito ay may sungay ng dragon sa ulo nito. Mukhang malapit na itong maging dragon. Tiningnan ni Da Xianxi ang demonyong text dito at sinabing, ang puting Dragon Jiao Heavenly Demon King ng Chanshuan Star. Sa patuloy na pagtingin sa ibaba, ang pangatlo ay ang White Tiger Heavenly Demon King ng Chanji Star, ang ikaapat ay ang Heavenly Wolf Heavenly Demon King ng Tianquan Star, ang ikalima ay ang Lightning Leopard Heavenly Demon King ng Yuheng Star, ang ika-6 ay ang Black Turtle Heavenly Demon King ng Kaintiang 1 Star, at ang Heavenly Demon King ng Kaintiang 1 Star Yaoguang Star. Inilalarawan ng 7 kumpletong mural ang 7 Heavenly Demon Kings ng Heavenly Demon level, at bawat mural ng Heavenly Demon ay may katawan ng tao at ulo ng hayop. Gayunpaman, mayroong kabuuang 9 na mural sa paligid ng bulwagan, at ang huling 2 ay malabo na parang sadyang binura. Nagdulot ito ng matinding hinala kina Yang Yian at Lu Yanji. Marahil ang huling 2 mural na sadyang nabura ay ang pinakamalaking sekreto ng buong Heavenly Demon Palace. Ano ito? Hindi mo ito makikita, at hindi mo ito mahuhulaan. Kuya Yang, bakit hindi mo tanungin si Qingno? Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa palasyo ng Tianyao ng higit sa 3,000 taon. Baka may alam siya. Sabi ni Lu Yanji. Tumanggo si Yang Yiyo, iyan ay makatuwiran. Sandali lang. Pagkatapos noon, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pumasok sa espasyo ng Chenkun Pot. Matandang Niyo. Guro. Hayaan mong tanungin kita tungkol sa loob ng palasyo ng Tianyao. Pag-isipan ito at tingnan kung mayroong anumang bagay na hindi mo naaalala. Nandito na kami ngayon sa pangunahing bulwagan ng palasyo ng Tianyao, ngunit mayroon lamang 9 na mural sa bulwagan, 7 sa mga ito ay kumpletong 7 Tianyao, at ang natitirang 2 ay tila sadyang nawasak. Bilang karagdagan, mayroong isang dagat ng mga bituin sa tuktok ng bulwagan, kung saan ang 7 bituin ay ang pinaka-nakasisilaw, at walang espesyal sa iba. Logically speaking, ang Tianyao Palace ay hindi dapat isang palasyo, tama ba? Sabi ni Yang Yiyo. Guro, kapag sinabi mo yan, biglang may naalala si Old Niyo. Naaalala ko na 1,000 taon na ang nakalilipas ng ang ilang tao mula sa 9 na banal na lugar ay nagsabi ng isang bagay pagkatapos nilang lumabas sa Heavenly Demon Palace. Walang alinlangan kung narinig na sinabi nila na ang bawat isa sa 7 bituin sa mabituing kalangitan ay palasyo ng langit na demonyo, at ang 7 langit na demonyo ay may sariling mana o kayamanan na natitira sa palasyo. Hindi kaya ang 7 bituin sa tuktok ng bulwagan ang pasukan sa 7 palasyo ng langit na demonyo? Naalala ni Qingno. Hindi siya sigurado, dahil hindi pa siya nakapasok sa Heavenly Demon Palace, at ang Mahayana level of cultivation ay pinaghigpitan ng Heavenly Demon Palace. Gayunpaman, naantig si Yang Yiyo nang marinig niya itong sinabi ni Qingno.
Marahil ay talagang tulad ng sinabi ni Chingno, ang 7 bituin sa tuktok ng bulwagan ay kumakatawan sa 7 Heavenly Demon Palaces. Sa madaling salita, mayroong 7 Heavenly Demon Palaces. At ang pasukan sa palasyo ay ang 7 bituin sa tuktok ng bulwagan. Ang 7 bituin ay ang Tianshu, Tianshuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, at Yaoguang. Iniisip ang hindi malinaw na pagkakabuo ng Big Dipper sa lungsod, marahil ito ay talagang katulad ng sinabi ni Chingno. Naghihintay ka sa Tiankunpot Space ngayon, humanda ka. Kung mayroong anumang abnormal na paggalaw sa labas ng mundo, ipapatawag kita sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko hindi ka makakalabas pansamantala. Okay, Master. Matapos ipaliwanag niyang Yiyu kay Chingno, ang kanyang kamalayan ay umatras mula sa espasyo ng Tiankunpot at binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang 7 bituin sa tuktok ng bulwagan upang tingnan kung ito ang pasukan. Matagal niyang tinitigan ngunit wala siyang nakitang pagbabago. Ito ang palasyo ng Tianyao. Ang 7 bituin sa tuktok ng bulwagan ay nakaayos ayon sa porma sayo ng Big Dipper at nakatago sa mabituing kalangitan. Siguradong hindi madaling makapasok. At tila 100 talampakan ang layo mula sa tuktok ng bulwagan, ngunit dahil sa pagkakaroon ng gravity at ang mabituing kalangitan, ito ay talagang higit sa 100 talampakan ang layo. Siguradong hindi madaling bumangon. Tumalon si Yang Yian para subukan, ngunit hindi niya alam na pagkatapos niyang 3 metro ang layo mula sa 5 Elements Beast, tumaas ang gravity at idiniin siya pababa. Ay activate man niya ang true energy niya, wala itong silbi. Pagkatapos ay tinanong ni Yang Yian ang 5 Elements Beast na subukan. Pagkatapos ng lahat, maaaring baliwalain ng 5 Elements Beast ang gravity sa bulwagan. Ang 5 Elements Beast ay lumipad ng napakataas. Ngunit sa susunod na sandali, nang ang 5 Elements Beast ay tumalon pabalik ng 100 talampakan, bigla itong nawala sa gitna na parabang ang buong katawan ng magic power nito ay nakulong at nahulog. Bang! Umuungol. Masakit sa akin hanggang kamatayan. Ang puting jade na sahig sa bulwagan ay nabasag sa isang malaking butas ng 5 Elements Beast, at ang 5 Elements Beast ay napahiyaw nang bumagsak ito at tumama sa malaking butas. Sa kabutihang palad, ang 5 Elements Beast ay isang demonyong hayop, at ang pisikal na katawan nito ay malakas, kaya hindi ito isang malaking bagay. Anong problema kay Xiaowo? Nagmamadaling tanong ni Yang Yian. Guro, mayroon akong paraan upang matuno ang gravity sa ibaba 100 talampakan, na mabuti, ngunit pagkatapos ng 100 talampakan, ang gravity ng mga bituin ay tila lumampas sa hanay ng 5 elemento, halos 12-dosenang o daan-daang beses ang gravity, tulad ng 5 elemento na hayop na tumama sa isang mabigat na bundok at direktang dumidiin pababa, walang pagtutol na lumipad pataas, at ito ay imposible. Malungkot na sabi ng 5 elementong hayop pagkabangon mula sa malaking hukay. Nagkatinginan sina Yang Yiyo at Lu Yanjie, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay biglang tumunog sa isipan ni Yang Yiyo, na nagpasaya kay Yang Yiyo. Mahigit 100 taon na siyang hindi nakikipag-usap sa Master. Ngayon ay kagigising pa lamang ng matanda, at hindi siya sanay, at nakalimutan pa ang tungkol sa paggising ng matanda. Ang sabi lang ng matanda, "You little brat, there is the power of law here. Hindi ka maaaring lumipad hanggang sa mabituing kalangitan ng ganito. Hindi mo ba magagamit ang utak mo?" Hindi pinansin ni Yang Yiyo ang panunuya ng matanda at direktang nagtanong, "Kakaiba talaga ito, matandang lalaki. Maaari mo bang malaman kung ano ang nangyayari?" "Kalokohan, ako ay isang marangal na Sansian Supreme, paanong hindi ko makikita ang panlilinlang na ito?" Naiinis na sabi ni Yun Changxi. "Yang Yiyo, sabihin mo sa akin dali, ano ang nangyayari?" "Wala lang. Ito talaga ang Heavenly Demon Palace. Matagal na panahon na ang nakalipas, ito ay isang Heavenly Demon Force na nilikha ng isang napakalakas na Heavenly Demon King. Sinasabing mayroong 7 Heavenly Demons sa ilalim ng kanyang utos. Sila ang mga hari na namuno sa isang panahon sa Taihuang. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang makapangyarihang Heavenly Demon Palace ay inatake ng isang misteryosong puwersa. Sa huli, namatay ang Heavenly Demon Lord sa labanan, ngunit usap-usapan na nag-iwan siya ng ilang pinakamataas na kayamanan. Upang maprotektahan ang kayamanang ito, tinatakan ito ng Heavenly Demon Lord sa makapangyarihang 7-star space. Upang maprotektahan ang kayamanan ng Heavenly Demon Lord, ang 7 Heavenly Demon King sa ilalim ng Heavenly Demon Lord ay binago ang kanilang sarili sa mga nakakalat na kapangyarihan at handang gawing 7 bituin ng Heavenly Lord. Iyon ay ang Big Dipper sa itaas ng iyong ulo ngayon. Sa katunayan, binabantayan ng Big Dipper ang kayamanan ng Demon Lord, na nasa mabituing kalangitan sa itaas ng iyong ulo. Kung tungkol sa 7 bituin, sila talaga ang 7 palasyo, na naglalaman ng mana at kayamanan ng 7 Heavenly Demons. Ang 7-star Heavenly Demon Palace ay ang 7 level din na naiwan ng Heavenly Demon Lord.
Ang sinumang makapasa sa pagsubok ng 7 stars ay makakakuha ng kapangyarihan ng Heavenly Demon Lord. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-asa ng Heavenly Demon Lord na makapasa. Ang mga makapasa sa 7 stars level ay makakarating sa lugar kung saan niya iniwan ang kayamanan, buksan ang selyo, at hayaang lumitaw muli sa mundo ang kayamanan ng Panginoon ng Heavenly Demon. Walang alinlangan na sinuman ang makapasa sa pagsubok sa 7 stars ay makakakuha ng malaking kayamanan na iniwan ng Panginoon ng Heavenly Demon. Dapat mong subukan ito, maaaring mayroon kang isang malaking sorpresa na naghihintay para sa iyo, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kayamanan. Tungkol sa pag-akyat ni Ru, ito ay talagang napakasimple. Kung i-activate mo ang 7 mural, bababa ang liwanag ng 7 stars formation, at natural kang makakaakyat. Hindi ito problema. Ang susi sa problema ay ang pagsubok ng 7 antas ng 7 bituin, mula sa Tianshu, Chanshuan, Chanji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, hanggang sa Yaoguang, ay kailangang ipasa ng isa-isa. Ilang level ang kaya mong lampasan, gaano kalaki ang benepisyong makukuha mo, syempre proporsyonal ang panganib. Ngayon na ang oras para sagutan mo ang pagsubok, hehe, Terra, inaabangan din ng guru mo ang maalamat na 7 Stars Palace, para pahalagahan ang estilo ng sinaunang Heavenly Demon. Pagkatapos magsalita ni Yun Changxi, matagal na hindi nag-react si Yang Yio. Sa pakikinig sa tono ng mga salita ng matanda, tila pamilyar na pamilyar siya sa Heavenly Demon Palace. Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito, matanda? Diretsyong tanong ni Yang Yian. Kabanata 1273, ang Supreme Kirin Beast. Maraming taon na ang nakalilipas, gusto ng isang batang babae na samahan ko siya rito, kaya nangolekta ako ng impormasyon tungkol sa Heavenly Demon Palace at naghanda na pumunta at makita ito, ngunit sa kasamaang palad. Naging kung ano ito ngayon. Akala ko hindi na ako tatanda sa buhay na ito, pero hindi ko inaasahan na kaya ko pala. This time I think natupad ko na ang wish ko. Medyo mahina ang mga salita ni Yun Changxi sa oras na ito. Ito. Tila maraming kwento ang matanda, ngunit hindi interesado si Yang Yian na magtanong tungkol sa mga personal na gawain ng matanda. Hindi niya sasabihin kung siya ang tatanungin, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. May 2 painting sa bulwagan ng matanda na sinadyang sirain. Alam mo ba kung ano sila? Ang ika-8 mural ay ang Lord of the Heavenly Demon, at ang ika-9 ay ang tunay na anyo ng kayamanan, ngunit hindi ko nalaman kung ano yun noon. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Ano ang Panginoon ng mga makalangit na demonyo? Ang mga mural ng 7 Heavenly Demon Kings ay lahat ng iba't ibang mga halimaw, at bawat isa ay pambihira. Upang maging Panginoon ng 7 Heavenly Demons, o ang hari, siya ay dapat na isang pambihirang pag-iral. Anong klaseng halimaw ta? Maaari ba itong isang prehistoric monster? Si Yang Yio ay interesado na ngayon sa Lord of Heavenly Demons. Sa oras na ito, narinig na lamang ni Yang Yio na magsalita ang matanda at muling nagtanong, kilala mo ba ang 4 na malalaking hayop sa mundo? Inilibot ni Yang Yio ang kanyang mga mata at sinabing, syempre alam ko. Nabasa ko ang inheritance book na ibinigay mo sa akin. Itinala ng aklat na mayroong 4 na dakilang hayop noong sinaunang panahon, ibig sabihin, Azure Dragon, White Tiger, Black Tortoise, at Vermilion Bird. Haha, ang alam mo ay hindi totoong mythical beast. Ang totoong mythical beast ay ang ipinanganak noong sinaunang panahon ng paglikha ng mundo. Sina Qilin, Shenlong, Phoenix, at Xuanwu ay ang tunay na gawa-gawang hayop. Ipinanganak sa sinaunang panahon ng paglikha ng mundo, ang Azure Dragon, White Tiger, Xuanwu, at Suzaku na sikat ngayon ay karamihan sa mga inapo. Sa 4 na dakilang mythical beast noong sinaunang panahon, si Qilin ang pinakapambihira. Tinutukoy ni Shenlong ang 9-clawed Golden Dragon, ang ninuno na dragon sa mundo, at ang Phoenix at Xuanwu ay nasa antas din ng ninuno. Masasabi sa iyo ngayon ng iyong guro na ang Panginoon ng Heavenly Demon dito ay isang Qilin, ngunit hindi ang ninuno na si Qilin, higit sa lahat ito ay isang inapo. Ang Qilin clan ay ang pinakamisteryoso at ang pinakabihirang clan sa mundo. May kasabihan tungkol sa 5 elementong Qilin, tulad ng Water Qilin at Fire Qilin. Ang Lord of the Heavenly Demon dito ay dapat isa sa 5 elemento na Qilin, ngunit kahit na ganoon, ito ay isang napaka-nakakatakot na pag-iral. Sa totoo lang, ang Qilin God Beasts ang hari ng lahat ng halimaw. Lumipad man sila sa langit, tumakbo sa kalsada, o lumangoy sa tubig, lahat sila ay gumagalang sa unicorn. Kaya makikita mo na may mga ibon, hayop, scaly na insekto, at mga sawa sa 7 mural dito, ngunit lahat sila ay sumusunod sa isang master ang unicorn. Ang mga tunay na sinaunang gawa-gawang hayop ay matagal nang wala na, at ang lahat na maipapamana ay mga inapo. Ngunit para sa Unicorn Clan, kahit na ang mga inapo ng unicorn ay natuto ng mga kakaibang kasanayan mula noong sinaunang panahon. Ang Tianyao Palace na ito ay dapat na isang palasyong ipinasa mula pa noong sinaunang panahon, at ang master ng Tianyao ay isang inapo ng unicorn.
Ngunit ang mga inapo ng kabayong may sungay ay mga unicorn din, at hindi na kailangan ng iba pang mga inapo ng mga gawa-gawang hayop. Ang hitsura ng isa ay maaaring magpasakop sa lahat ng mga halimaw sa mundo. Ang mas interesado ako ay kung anong uri ng pag-iral ang maaaring umatake sa unicorn, o kahit na pumatay sa unicorn mythical beast. Marahil ang kasagutan sa lihim na ito ay matatagpuan sa kayamanang iniwan ng unicorn. Matapos makinig sa kwento ng matanda, nabigla si Yang Yiyo. Ang unicorn mythical beast. Ang unicorn ay ang pinakamataas na hayop sa lahat ng mga halimaw. My goodness, it's so majestic just to think about it. Interesado din siya ngayon. Narinig niyang gusto ng matanda na ipaglaban niya ang kayamanan ni Qilin. Siyempre, alam niyang mas mahirap iyon kaysa sa pag-akyat sa langit. Hindi pa banggitin na upang maabot ang kayamanan ng Qilin, dapat dumaan ang isa sa mga checkpoint ng 7 makalangit na demonyo. Ang mga tao mula sa siyam na banal na lugar lamang ay hindi madaling pakitunguhan. Ayon kay Qingno, sa tuwing bubuksan ang Heavenly Demon Palace, ang mga tao mula sa siyam na banal na lugar ay papasok. Kung talagang ganoon kadaling makapasok, ang mga tao mula sa siyam na banal na lugar ay matagal nang nakakuha ng Qilin treasure. Ngayon sila ay dumarating sa bawat oras, na nangangahulugan na ang mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar ay hindi nakalampas sa mga checkpoint ng 7 makalangit na mga demonyo. Pero hindi bagay sa kanya. Anyway, hindi siya natatakot sa suporta ng matanda. Anong masama sa pagpasok? Hindi ba't sinabi ng matanda na matagal na siyang nakakolekta ng impormasyon tungkol sa Heavenly Demon Palace? Kahit na hindi pa siya nakakapunta dito, may alam siya tungkol dito. Ito ang kanyang malaking kalamangan. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Yiyo, matanda, susubukan kong tingnan kung maa-activate ko ang 7 stars receiving array. Actually, hindi na kailangang maghintay. Ang iyong kakayahan ay hindi sapat upang i-activate ang 7 mural. Naobserbahan ko na ang 7 stars array sa main hall ay magsisimulang gumana ng mag-isa sa ilang sandali, at pagkatapos ay natural na bababa ang liwanag ng bituin. Pwede bang ganito? Nagulat si Yang Yiyo, ngunit tumangala siya at nakitang dahan-daang gumagalaw ang 7 bituin sa mabituing kalangitan. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig sa kanyang likuran. Yang Yiyo, magnanakaw ka, saan ka pupunta? Lumingon si Yang Yiyo at nakita si Cheng Weikang. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Cheng Weikang ay puno ng apoy, at nang titigan siya nito, may hindi nakukublihang hangarin na pumatay sa kanyang mga mata. Kung nakakamatay lang ang mga mata, 100 beses na siyang pinatay ni Cheng Weikang. At may mga tao sa paligid ni Cheng Weikang, na lahat ay mga master ng Great Perfection of Crossing the Tribulation, lalo na ang isang malamig na binata sa tabi ni Cheng Weikang, na mukhang hindi pangkaraniwan at may pinakamalakas na aura. Akala ko hahanapin ako ni Cheng Weikang, pero hindi ko akalain na ganoon kabilas ang mangyayari. Walang duda na ang 10 tao sa paligid ng Cheng Weikang ay dapat maging mga elite ng kanilang Wanling Holy Land. Ngayon ay lumapit sa akin si Cheng Weikang, malinaw naman para sa paghihiganti at para sa Wanling Staff. Pagkatapos ng lahat, ang Wanling Staff ay ang magic weapon ng Wanling Holy Mother. Ito ang banal na sandata ng Wanling Holy Land. Hindi papayag si Cheng Weikang na mawala ito. Sa pagtingin kay Cheng Weikang at sa kanyang grupo, hindi natakot si Yang Yiyo, dahil nasa paligid niya ang 5 elementong hayop, kaya hindi niya kailangang ubusin ang kanyang tunay na enerhiya at kaluluwa upang labanan ang malaking gravity, ngunit si Cheng Weikang at ang kanyang grupo ay kailangang labanan ang gravity. Yang Yiyo. Ngumisi na may nakataas na bibig, naglakas loob ka bang pumunta at mamatay? Anak, gusto kong makita kung gaano kakahirap magsalita ngayon. Si Cheng Weikang ay talagang patuloy na sinusukat sina Yang Yiyo at Lu Yanji habang nag-uusap. Siya ay natalo at muntik nang mapatay ni Yang Yiyo. Isang kasinungalingan kung hindi niya sasabihin na natatakot siya sa kanyang puso. Gayunpaman, inisip ni Cheng Weikang na kasama niya si Senior Brother Leng Xiaoyi at iba pang mga kapatid sa paligid niya, at mas nakaramdam siya ng kagaanan. Kuya, si Yang Yiyo ba ang taong ito? Tanong ni Leng Xiaoyi kay Cheng Weikang. Tumango si Cheng Weikang at sinabing, Kuya Leng, mag-ingat ka. Ang batang ito ay may kakaibang pamamaraan. Ang babaeng katabi niya ay congenital poison cultivator. Ang kanyang kakayahan sa lason ay hindi maarok. Sina Yang Yiyan at Cheng Weikang ay 40 hanggang 50 metro ang pagitan sa ngayon. Pinagmasdan niya si Cheng Weikang at ang binata sa paligid niya na nagbubulungan. Nang siya ay gagawa ng panunuya, nakita niya si Shenbai na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga nasasakupan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na may napaka-unfriendly na tingin. Pagpasok pa lang niya sa pintuan ng bulwagan, malungkot niyang tinanong siya, Yang Yiyan, gusto kong tanungin ka, pinatay mo ba si Shen Ye? Natigilan sandali si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Shenbai. Walang tao noong namatay si Shen Ye. Ang 2 taong nakakakilala kay Shen Ye, Yuan Chenhuan at Feng Yinyang, ay pinatay na niya.
Hindi niya naintindihan kung paano nalaman ni Shenbai ang tungkol kay Shenye. Ngunit hindi niya pinatay si Shenye. Siya ay pagod na pagod ng dalawang matandang lalaki, sina Yuan Chenhuan at Fang Yinyang. Hindi niya ito aaminin. Hindi ko pinatay si Shenye. Hindi tinanong ni Yang Yian si Shenbai kung paano niya nalaman ang tungkol kay Shenye. Anyway, sinabi niya lang ang totoo. Hindi ka umaamin. Okay, pagkatapos ay tatanungin kita muli, nasa iyong mga kamay ba ang Dragon Scale Talisman ng aking Divine Talisman Spirit Sect? Tinitigan ni Shenbai si Yang Yiu nang hindi kumukurap habang nagsasalita. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Yang Yiu kung bakit biglang nagtanong si Shenbai, dahil ginamit niya ang Dragon Scale Talisman para harapin si Cheng Weikang, at ngayon alam niya nang hindi nagtatanong na si Cheng Weikang ang nagsabi kay Shenbai na ang Dragon Scale Talisman ay nasa kanyang mga kamay. Ito ay nagpalubog sa puso ni Yang Yiu, at halatang mayroon na siyang mga kaaway mula sa dalawang banal na lugar. Dahil alam niya na kahit anong sabihin niya, siguradong hindi maniniwala si Shenbai na nagpakamatay si Shenye. Tungkol naman sa Dragon Scale Talisman, hiniling niya kay Dower na kunin ito. Kung hihilingin sa kanya ni Shenbai na ibigay ang Dragon Scale Talisman, tiyak na hindi niya ito ibibigay. Paano niya maibibigay ang kayamanan sa kanyang mga kamay? Bukod, kinuha niya ang Dragon Scale Talisman, at hindi niya pinatay si Shenye. Sa ganitong paraan, kasabay ng pagmamalabos ni Cheng Weikang kay Shenbai, tiyak na hindi siya pababayaan ni Shenbai. Sa pag-iisip nito, diretsyong sinabi ni Yang Yian, Shenbai, maniwala ka man o hindi ko pinatay si Shenye, at tungkol sa anteng-anteng na kaliskis ng dragon, kinuha ko ito, naniniwala ka ba? Nang sabihin ito ni Yang Yian, kahit siya ay namutla at walang lakas. Oo nga, si Shenbai ay puno ng pagpatay na layunin at sinabi, Yang Yian, Shenye ay aking kapatid sa ama, ngayon. Ibigay mo sa akin ang talisman ng Dragon Scale, ito ay ang kayamanan ng aking Shenfu Lingzong, hindi mo ito kayang bayaran. Kabanata 1274, mga kaaway ng dalawang banal na lupain. Nang marinig ang pananakot ni Shenbai, tumawa si Yang Yiu at sinabing, hindi mo kaya. Tama na. Ikaw ay isang mabangis na batang lalaki na hindi kayang bayaran ang mga bagay ng banal na lupain. Ngayon ibigay ang Dragon Scale Talisman sa orihinal nitong may-ari. Mag-iiwan ako sa iyo ng isang buong katawan, kung hindi ay hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Napakasakit ng mga salita ni Shenbai. Gayunpaman, ang mukha ni Yang Yiu ay nagdilim sa isang iglap, tumingin kay Shenbai at sinabing, hindi banggitin na hindi ka naniniwala sa sinabi ko na totoo, kahit na ito ay totoo, ano sa palagay mo? Patay na ang mga naglakas loob na banta sa akin ng ganito. Sino ka sa tingin mo? Nasa kamay ko ang talisman ng Dragon Scale. Kung may kakayahan ka, halika at kunin mo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Yang Yiu. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang kamay ni Yang Yiu ay kumislap ng pulang ilaw at ang Dragon Scale Talisman ay nasa kanyang kamay na. Nakita ni Shenbai na inilabas ni Yang Yiu ang Dragon Scale Talisman at ang kanyang mga mata ay naging mga mata ng kuneho. Daan-daang taon na niyang iniisip ang pagkuha ng Dragon Scale Talisman. Ngayong nasa kamay na ni Yang Yiu, magkakaroon siya ng lehitimong pagkakataon na gamitin ito. Kailangan lang patayin si Yang Yiu para makuha ito. Paanong hindi matutuwa si Shenbai? Gayunpaman, hindi niya naisip kung kaya niyang patayin si Yang Yiu. Sa mga mata ni Shenbai, si Yang Yiu ay isa lamang magsasaka sa maagang yugto ng kapigatian. Ito ay wala para sa kanya. Siya at ang 7 o 8 lalaking nakapaligid sa kanya ay pawang mga magsasaka sa huling yugto ng kapigatian. Ano ang punto ng pagpatay kay Yang Yiu? Shenbai. Tanging anteng-anteng na kaliskis ng dragon ang nasa kanyang mga mata. Naramdaman ni Yang Yiu ang nag-aapoy na kasakiman sa mga mata ni Shenbai, at agad na naunawaan sa kanyang puso, naaalala ang mga nakaraang salita ni Shenbai na sila ni Shenye ay magkapatid sa ama. Ngayon ay tila mali ang paghihiganti ni Shenbai para kay Shenye, at totoo na kunin sa kanya ang Dragon Scale Talisman. Sa oras na ito, lumakad din si Jiang Shilong sa bulwagan kasama ang mga tao. Nakita niyang hindi tama ang sitwasyon sa bukid. Tila sasalakayin ni na Shenbai at Cheng Weikang si Yang Yiu. Masaya si Jiang Shilong ngayon. Kung sasalakayin ni na Shenbai at Cheng Weikang si Yang Yiu, tutulungan na lang niya si Yang Yiu. Sa oras na iyon, magpapasalamat si Yang Yiu sa kanyang tulong at makakasama sa kanyang Daoshuang Holy Land. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Jiang Shilong at nagsabi, handang umapela muna sa nararamdaman, una sa kagandahang loob at pagkatapos ay pilitin, at magsalita ng kaunti, upang magkaroon siya ng dahilan para tulungan si Yang Yiu na harapin sina Shenbai at Cheng Weikang. Munting-puting mukha, Kuya Cheng, ano ang ginagawa mo? Kung may sasabihin ka, pag-usapan mo lang. Bakit kailangan mong gumawa ng malaking kaguluhan?
Kahit na si Brother Yang ay hindi mula sa aming siyam na banal na lupain, maaari siyang makapasok sa Heavenly Demon Palace sa kanyang lakas, na isa ring kasanayan at pagkakataon. Pag-usapan natin ito. Huwag magalit, huwag magalit. Nagsimulang ayusin ni Jiang Shilong ang mga bagay-bagay. Sa kanyang isip, naisip niya na sina Shen Bai at Cheng Weikang ay nagsanib puwersa upang ibukod si Yang Yiu, isang tagalabas, dahil ang siyam na banal na lupain ay talagang eksklusibo sa mga tagalabas, lalo na sa isyu ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, at sila ay napaka-eksklusibo sa ibang mga puwersa. Kadalasan kapag nakatagpo ng isang lihim na lugar tulad ng Heavenly Demon Palace, ang Nine Holy Lands ay magkakaisa sa labas ng mundo, pipigain muna ang iba pang puwersa, at maghihintay hanggang sa ang mga tao ng Nine Holy Lands ay makakuha ng sapat na benepisyo, at pagkatapos ay ibibigay ang natitira sa ibang puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito nalaman ni Jiang Shilong na siya ay mali. Dahil malamig nang umuso si Shen Bai at sinabing, Zombie Dragon, tumahimik ka kung hindi mo alam ang sitwasyon. Hawak ni Yang Yiu ang Dragon Scale Talisman ng aking Divine Talisman Spirit Sect. Kailangan kong ibigay sa kanya iyon. Natigilan si Jiang Shilong. Sa oras na ito, dahan-dahan ding sinabi ni Cheng Weikang kay Jiang Shilong, Brother Jiang, kinuha ni Yang Yiu ang Wanling Staff ng nanay ko. Ngayon, Kuya Jiang, gusto mo pa bang tulungan si Yang Yiu? Paanong hindi nakita ni Cheng Weikang ang iniisip ni Jiang Shilong? Hayes! Matapos marinig ang sinabi ni Cheng Weikang, huminga si Jiang Shilong. Nagulat siya sa kanyang puso, wow, si Yang Yiu ay isang talento. Kung ito man ay ang Dragon Scale Talisman ng Divine Talisman Spirit Sect o ang Wanling Staff ng Wanling Holy Land, lahat sila ay mga simbolo ng dalawang banal na lugar at ang mga kayamanan ng mga sekta. Huwag pag-usapan ang tungkol sa Dragon Scale Talisman sa ngayon. Ang Wanling Staff ay ang magic weapon ng Wanling Holy Mother at ang simbolo ng Holy Lord level. Sino sa mundo ng mga magsasaka ang hindi nakakaalam nito? Matapos marinig ang sinabi ni Cheng Weikang na kinuha ni Yang Yiu ang Wanling Staff, pag-isipang mabuti, paano ito kukunin? Ito ay si Cheng Weikang na nambobola sa sarili. Mas angkop na sabihin na ito ay inagaw ni Yang Yiu kaysa kunin ito. Ang tauhan ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa, iyon ay ang tauhan ng antas ng banal na Panginoon, ang simbolo ng banal na lupain ng lahat ng kaluluwa. Kung ibang tao, walang maglalakas loob na kunin, aagawin pa. Sabay-sabay na inagaw ni Yang Yiu ang mga kayamanan ng dalawang banal na lugar. Hindi ba ito masyadong matapang? O hindi gumagana ang utak ng batang ito? Ang ilang mga bagay ay maaaring kunin at agawin, ngunit para sa isang bagay tulad ng mga tauhan ng banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa, hindi niya ito mahawakan. Siya ay talagang mapangahas. Bumalik sa katinuan si Jiang Shilong at tumingin kay Yang Yiu. Walang pakialam kung tingnan niya ito. Nang tumingin siya, alam ni Jiang Shilong na hindi nagsisinungaling sina Shen Bai at Cheng Weikang. Nasa kamay ni Yang Yiu ang Dragon Scale Talisman. Tulad ng para sa mga tauhan ng lahat ng kaluluwa, kahit na hindi ito inalis, nakikita na si Yang Yiu ay walang ekspresyon at kalmado at tahimik, alam ni Jiang Shilong na ang mga tauhan ng banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa ay nasa kanya. Sa oras na ito, si Jiang Shilong ay mayroon lamang isang pangungusap, hindi ako maaaring makisali. Dahil hindi mahalaga kung ito ay ang Dragon Scale Talisman o ang Wanling Staff, sila ang simbolikong kayamanan ng dalawang banal na lugar, na kumakatawan hindi lamang sa mga kayamanan, ngunit higit sa lahat, mukha. Lalo na ang Wanling Staff, ang mahiwagang sandata ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa, na isang pinakamataas na figure sa antas ng banal na Panginoon. Kung si Jiang Shilong ay nakikialam at tutulungan si Yang Yiu ngayon, hindi malinaw kung siya ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa mga tao mula sa dalawang banal na lugar ng Shen Bai at Cheng Weikang. Kahit na lumaban siya, kung mahanap siya ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa upang ayusin ang iskor pagkatapos, sasampalin siya nito hanggang sa mamatay. Naglakas loob siyang sabihin na walang sasabihin ang banal na Panginoon ng Daoshang. Kung ikukumpara sa mga figure sa antas ng banal na Panginoon, siya, si Jiang Shilong, ay talagang isang langgam. Kaya hindi nang ahas si Jiang Shilong. Sinulyapan niya si Yang Yiu at tumingin ng walang magawa, pagkatapos ay ngumiti ng awkward kina Shen Bai at Cheng Weikang at sinabing, magpanggap na wala ako, ni isa sa atin ang tutulong sa isa't isa, ni isa sa atin ang tutulong sa isa't isa. Sa oras na ito, naiintindihan ni Yang Yian ang pag-uugali ni Jiang Shilong. Sa katunayan, bagamat alam niyang sinabi ni Jiang Shilong ang mga naunang salita upang manalo sa kanya at kay Lu Yanji, mayroon pa rin siyang magandang impresyon sa malaking lalaking ito. Sa pagkakataong ito, ikanaway ni Shen Bai ang kanyang kamay sa ilang lalaki sa likod niya at sinabing, pumunta ka at tadteren si Yang Yian para sa akin. Kaagad, ang 8 monghe sa huling yugto ng kapigatian sa likod ni Shen Bai ay bumuo ng isang porma sayon at pumunta kay Yang Yian. Ang gravity sa bulwagan ay nagkaroon ng epekto sa kanila.
Sumulyap si Cheng Weikang kay Shenbai at sinabing, Brother Shen, magsama-sama ka. Huwag kalimutan na si Yang Yian ay may Dragon Scale Talisman ng iyong Shenfu Lingzang at ang Wanling Staff ng aking Wanling Holy Land. Napakasama ng batang ito, kaya pinakamahusay na mag-ingat. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Cheng Weikang ang kanyang mga tauhan na dumiretso sa Yang Yian. Natigilan si Shenbai. Alam niya ng kaunti ang tungkol kay Cheng Weikang. Nang magsalita si Cheng Weikang, may takot kay Yang Yian sa kanyang mga mata, kaya alam niyang maaaring mahirap pakitunguhan si Yang Yian. Sa pag-iisip tungkol dito, sinundan siya ni Shenbai. Sa puntong ito, kinubkob ng 20 tao mula sa 2 banal na lugar si Yang Yian. Sa ilalim ng gravity ng bulwagan, ang magkabilang panig ay bumuo ng kanilang sariling mga porma sayon upang mabawasan ang gravity. Tumingin si Yang Yian sa 2 partido na dumating para sa kanila, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi kay Lu Yanji, papatayin sila ni Yanji mamaya. Ang mga taong ito ay gustong ibuli ang iilan sa kanilang mga numero. Akala nila madali tayong mabuli dahil taga Holy Land sila. Hayaan silang maging makapangyarihan. Tumanggo si Lu Yanji at nagsimulang mag-imbak ng lason ng sakuna sa kanyang palad. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian sa 5 elementong hayop, Xiaowu, ikaw na ang susunod. Kontrolin ng mabuti ang pagbuo ng 5 elemento. Huwag mo akong pababayaan. Wala kang kailangang gawin. Direktang kontrolin ang gravity para sa akin. Master, huwag kang mag-alala. Talagang aalisin ko ang gravity saan ka man pumunta at hahayaan ang mga apo na ito na magdusa ng malaking kawalan. Ang 5 elementong hayop ay napaka-black-bellied sa sandaling ito. Parehong ang Panginoon at ang katulong ay napakaitim ang tiyan. Shenbai, Cheng Weikang at iba pa ay natural na hindi alam na walang gravity sa loob ng 3 metrong hanay na may 5 elementong hayop sa paligid ni Yang Yian, kaya ito rin ang dahilan kung bakit hindi natatakot si Yang Yian kina Shenbai at Cheng Weikang. Isipin mo, lahat ng tao ay pinipigilan ng gravity, gaano man kalakas o bilis, at iba pa. Ay lubos na naaapektuhan, si Yang Yiu lang ang hindi pinaghihigpitan, sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, maaari niyang tamaan ang kalaban, kahit nabayaran sila para dito. Bukod dito, naroon si Lu Yanji, isang master ng lason, sa tabi niya, at mayroon din siyang Dragon Scale Talisman sa kanyang kamay, kaya talagang hindi siya natatakot sa anumang bagay. Una sa lahat, kung walang gravity, hindi siya magagapit. Habang pinapanood sina Shenbai at Cheng Weikang napapalapit, itinaas ni Yang Yiu ang mga sulok ng kanyang bibig, pinaikit ang kanyang mga mata, at nagpakita ng isang masamang ngiti. Inaasahan niya kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon ng kabilang partido kapag gumawa siya ng hakbang at nalaman na sila ni Lu Yanji ay hindi apektado ng gravity. Kabanata 1275, isang nakakagulat na pagkikita. Mukha ang distansya sa pagitan ng dalawa ay palapit ng palapit, 20 metro, 10 metro, at ng 5 metro na, sumigaw si Yang Yiu, Yanji, Xiaowu. Siya. Pinaandar ang Dragon Scale Talisman sa kanyang kamay at sumugod pasulong. Mahigpit na sinundan ng 5 Elements Beast at Lu Yanji si Yang Yiu. Hanggat pumunta ang 5 Elements Beast, walang gravity suppression sa paligid ni Yang Yiu at Lu Yanji. Matapos ma-activate ang Dragon Scale Talisman, isang pulang halo ang lumabas mula sa kamay ni Yang Yiu, at sa isang iglap, tinangay nito ang 8 tauhan ni Shenbai. Walang inaasahan na napakabilis ni Yang Yiu at Lu Yanji, at sumabog sila sa bilis na halos hindi napigilan ng gravity sa gravity. Walang inaasahan. Sa susunod na sandali, ang unang nataman ay ang 8 tauhan ni Shenbai. Inatake sila ng pulang halo ng Dragon Scale Talisman sa isang iglap. Ito ay hindi isang simpleng halo, ngunit ang nagbabanta sa buhay na kapangyarihan ng Dragon Scale Talisman. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Sa isang kisap mata, ang 8 tauhan ni Shenbai ay bumagsak sa lupa na may dugo sa buong katawan. Bukod dito, mabilis ding kumilos si Lu Yanji. Ang 7 kulay na laso ng sakuna sa kanyang mga palad ay naging makamandag na bulaklak ng lotus, na kumalat sa mga tao ng partido ni Cheng Weikang. Mag-ingat, ito ay lason. Si Cheng Weikang ay nagdusa mula sa likas na lason ni Lu Yanji at sumigaw at umatras sa unang pagkakataon. Sabi nga sa kasabihan, kapag nakagat ng ahas, matatakot ka sa tali sa loob ng 10 taon. Sa simula pa lang ay pinapansin na ni Cheng Weikang si Lu Yanji, kaya siya ang unang nakaalam na may mali at mabilis na umatras. Habang sumisigaw ng malakas, puno pa rin ng liwanag si Cheng Weikang. Nag-aalala siya. Pagkatapos magdusa mula sa lason ni Lu Yanji, si Cheng Weikang ngayon ay parang takot na kuneho at napakasensitibo. Gayunpaman, ang kanyang pagiging sensitibo ay nagpahintulot sa kanya na makatakas sa pagkakataong ito. Ang nakatatandang kapatid ni Cheng Weikang na si Leng Xiaoyi, na noon pa man ay napakalamig, ay isang karakter din. Kilalang kilala niya si Cheng Weikang. Nang makitang nagbago ang mukha ni Cheng Weikang na parang takot na kuneho, mabilis ding umatras si Leng Xiaoyi.
Sa pagkislap ng liwanag sa kanyang mga kamay, nagpadala siya ng totoong enerhiya mula sa kanyang dalawang palad at direktang tumama sa lotus ni Luyanji, o ang lason ng kalamidad. Boom! Ngunit matapos itong tamaan, ang lotus na nabuo ng Calamity Poison ay sumabog ng malakas, at hindi ito naapektuhan. Pagkatapos ng lahat, ito ay lason na gas, ngunit ito ay nakakalat kung saan-saan. Ang mga tao sa paligid ni Cheng Weikang at Leng Xiaoyi ay pawang mga elite na disipulo ng Wanling Holy Land. Ang bawat isa sa kanila ay nakamit ang dakilang kasakdalan ng kapigatian, at sila ay mga nangungunang tao. Ang lahat ay hindi mahina, kaya natural nilang narinig ang paalala ni Cheng Weikang sa simula, ngunit ang ilang mga tao ay ipinanganak na mapagbantay, at ang ilan ay ipinanganak na mayabang. Ang lakas at paglilinang ay isang bagay, ngunit ang kaisipan ay iba. Kaya't nang iwaksi ng palad ni Leng Xiaoyi ang lason ng kalamidad ni Luyanji, iniwasan ito ng mga maingat na tao, habang ang mga nag-aakalang sila ay napakalakas ay dumanas ng malaking kawalan. Sa mga tao, 4 na tao ang natalo, dahil hindi nila pinansin, o hindi nila alam kung ano ang Calamity Poison ni Luyanji, o kung gaano ito nakakalason. Binitawan ng 4 na taong ito ang kanilang buong depensa sa katawan at hindi umiwas, at ang resulta ay isang trahedya. Ibinaba nila ang 7 kulay na lason na gas at binansagan ang mga ito, hindi pinapansin ang kanilang depensa, o sa madaling salita, ang ganitong uri ng lason na gas ay hindi pinansin ang tunay na diwa, at pumasok sa katawan sa isang iglap, pagkatapos ay nilason ang kaluluwa at sinira ang katawan. Sa mga hiyawan, ang 4 na mayabang na tao ay naging 4 na kalansay sa isang hininga. 4 na cultivator na lahat ay nasa mahusay na kasakdalan ng tribulation period ay naging 4 na kalansay na tulad nito, nang walang anumang pagtutol. Si Cheng Weikang, Leng Xiaoyi at ang natitirang 5 nakaligtas ay nagtago mula sa malayo at tumingin sa mga kalansay ng 4 na kasama na nanlamig ang buong katawan. Ito. Ikalawang kapatid. Older 8. Bean. Junior brother. Isa-isang umungal sa dalamhati ang mga nakaligtas. Ang mga patay ay pawang kapwa nila disipulo. Lahat ng tao may nararamdaman. Nang makita ang kanilang mga kapwa alagad na isa-isang namatay, lahat ay nalungkot. Kahit sa oras na ito, umungal din si Shenbai, Yang Yiyo, papatayin kita. Ang mga tao na pinamumunuan ni Shenbai ay karaniwang nabura ng Dragon Scale na kapangyarihan ni Yang Yiyo, dahil si Yang Yiyo ay tina-target na ni Yang Yiyo ang mga tao ni Shenbai sa simula pa lang. Kahit na hindi mabilis na sinampal ni Shenbai ang kanyang sarili ng ilang anteng-anteng sa simula, alam na sana niya ang kapangyarihan ng Dragon Scale Talisman. Sa sandaling ito, napatay na sana siya ng kapangyarihan ng Dragon Scale Talisman. Gayunpaman, nagulat din si Shenbai, at dumudugo ang sulok ng kanyang bibig. Siya ay mahigit 10 metro ang layo mula kay Yang Yiyo at umungal sa galit, ngunit umungol lang siya, at hindi siya nang ahas na magmadali. Nasaksihan niya sa sarili niyang mga mata na ang 4 na master ng Wanling Holy Land na nakarating sa Great Perfection of the Tribulation ay naging 4 na puting buto ng lason na inilabas ni Luyanji sa tabi ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Shenbai na si Luyanji ay isang congenital poison cultivator. Para sa mga nagtatanim ng lason, sila ay talagang kinasusuklaman ng maraming magsasaka sa mundo ng paglilinang, dahil ang lason ng mga nagtatanim ng lason ay labis na nakakalason at mahirap ipagtanggol, lalo pa ang isang congenital na nagtatanim ng lason. Si Shenbai ang pinakamasama at naging commander na walang tropa. Nawala sa panig ni Cheng Weikang ang 4 na mahusay na perpekto ng tribulation sa isang enkwentro. Lahat sila ay mga elite na disipulo ng Wanling Holy Land. Walang sinuman sa magkabilang panig ang inaasahan na ang panig ni Yang Yiyo ay hindi papansinin ang pagsugpo sa grabidad at magkakaroon ng ganoong paraan. Ito ay isang aksidente pagkatapos ng lahat. Dahil sa paghihigpit ng grabidad, nagkaroon ng mga ideya sina Shenbai at Cheng Weikang. Hindi nila ito naisip. Inisip na lang nila na kaya nilang patayin si Yang Yiyan sa kanilang malaking bilang. Bilang resulta, pagkatapos na isara ng dalawang panig ang distansya, si Yang Yiyan ay sumambulat ng napakabilis at hinampas silang dalawa ng isang pamalo. Ito ay isang napakasakit na club. Walang inaasahan na ganito. Sila ay nasugatan sa unang enkwentro. Malinaw din nilang nakita na hindi madaling pakitunguhan sina Yang Yiyo at Luyanji. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Binaliwala ng panig ni Yang Yiyo ang gravity, at si Yang Yiyo ay may isang makapangyarihang Dragon Scale Talisman sa kanyang kamay, at naroon din si Luyanji, na isang likas na cultivator ng lason, sa tabi niya. At kailangan nilang lutusin muna ang problema ng gravity suppression, at pagkatapos ay maaari nilang bitawan ang pag-atake, at sila ay nasa isang dehado sa mga tuntunin ng pagiging katutubo. Hindi inaasahan ng panig ni Shenbai at Cheng Weikang na si Yang Yiyo ay sobrang tuso at tuso, lalo na ang pagwawalang bahala sa gravity, at pagpapanggap na isang mahinang tao na nahaharap sa isang malaking kaaway, ngunit sa huli ay sinaktan niya sila.
Sa oras na ito, napanatili ng dalawang panig ang layo na 10 hanggang 20 metro at nasa isang stalemate. Gayunpaman, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng magkabilang panig ay ibang-iba. Sina Yang Yiyu at Lu Yanji ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha, habang ang panig ni Shenbai at Cheng Weikang ay may kalungkutan at galit sa kanilang mga mukha. Ngayon ang mga henyong elite ng dalawang banal na lugar ay tapat, at walang nang ahas na humakbang pasulong. Hindi itinuloy ni Yang Yiyan at Lu Yanji ang tagumpay. Ang bawat isa sa kanila ay gumugol ng maraming esensya upang i-activate ang Dragon Scale Talisman, na kumonsumo ng maraming panloob na lakas. Alam ni Yang Yiyan na kung gagamitin niya ang Dragon Scale Talisman nang hindi hihigit sa 3 beses, ang kanyang panloob na essence ay ganap na maubos, kaya maaari niya lamang itong gamitin ng 1 beses. Ang natitirang lakas ay kailangang harapin ang susunod na labanan, kaya hindi siya nang ahas na gamitin ito nang walang ingat. Tungkol naman sa paggamit ni Lu Yanji ng Disaster Poison, may halaga rin ito. Ang laso na maaaring pumatay sa 4 na Tribulation Great Perfection Monghe ng sabay-sabay ay hindi isang bagay na magagawa ng lahat. Isa itong one-shot kill. Kailangan mong malaman na si Lu Yanji ay nasa unang bahagi pa lamang ng Tribulation, at tulad ni Yang Yiyan, hindi siya nakaligtas sa Great Heavenly Tribulation. Inactivate niya ang Disaster Poison para patayin ang 4 na Tribulation Great Perfection Monghe ng sabay-sabay, na ikinagulat ng lahat at nakakatakot. Sa ganoong resulta ng labanan, kahit na gustong patayin ng isang Mahayana Monghe ang 4 na Tribulation Great Perfection Monghe sa isang galaw, hindi niya ito magagawa. Ngunit ginawa ito ni Lu Yanji, at ito ay perpekto. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya kung gaano kalakas ang kanyang likas na dakilang Tribulation Poison Body sa harap ng mga disipulong ito sa banal na lupain. Hindi itinuloy ni Yang Yiyan ang tagumpay dahil alam niyang napakataas ng presyong ibinayad nila ni Lu Yanji para sa kanilang kaluwalhatian, at ang mga disipulong ito ng banal na lupain ay hindi madaling pakitunguhan. Sa pagkakataong ito, sinamantala nila ang gravity advantage sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang hindi pagiging handa. Malaki ang papel ng 5 Elements Beast. Katumbas ito ng isang sneak attack. Pagkatapos nito, tiyak na magbabantay sina Shenbai at Cheng Weikang. Ang isa pang pag-atake na tulad nito ay hindi makakamit ang kasalukuyang epekto. Kung ang mga taong ito ay may ilang paraan na hindi nila alam ni Lu Yanji, sila ni Lu Yanji ang magdurusa. Kaya't pagkatapos na magtagumpay si Yang Yiyan sa pag-atake, hindi niya binalak na ituloy, ngunit nanatili sa kanyang kinalalagyan. Sinabi ng matanda na ang 7-star formation sa itaas ng kanyang ulo ay automatikong magbubukas sa ilang sandali, at si Jiang ay gagabayan ng liwanag ng bituin. Sa oras na iyon, papasok siya sa 7-star Heavenly Demon Palace, at hindi lalaban kina Shenbai, Cheng Weikang at iba pa. Ngayon kailangan na lang nating hintayin na dumating ang Starlight, pero dapat mas maging handa tayo sa counterattack ni Cheng Weikang at ng iba. Sa pag-iisip pa lang nito ay nakita na niyang mag-counterattack ang kabilang partido. Ito ay normal. Pagkatapos kong patayin ako at si Lu Yanji, napakaraming tao, kung kaya mong tiisin, isa kang santo. Kabanata 1276 ang salungat na pag-atake ni Leng Xiaoyi. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na hindi sina Cheng Weikang at Shenbai ang unang naka-counter-attack, kundi ang cold-blooded na binata sa tabi ni Cheng Weikang. Nakita niya ang taong ito na humakbang pasulong, tinitigan sina Yang Yiyo at Lu Yanji na may mga mata na parang kutsilyo at sinabi, "Napakalakas mo, ngunit nasaktan mo ako, Leng Xiaoyi, ngayon ang mga utang sa dugo ay dapat bayaran ng dugo." Narinig ni Yang Yiyo ang sinabi ng binata na nag-aangking si Leng Xiaoyi, at ang kanyang puso ay sumikip ng hindi maipaliwanag. Sa kanyang palagay, napakalakas at kakaiba ang binatang ito. Inaalala ang mga paraan na ginamit niya upang maiwasan ang lason ni Lu Yanji, magkaiba talaga ang bilis at paraan. Sa sandaling ito, ang taong ito ay may walang katapusang hangarin na pumatay sa kanyang mga mata kapag nakaharap sa kanya at kay Lu Yanji, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kapwa-disipulo. Ang kakayahang gawin ito ay nagpatunay na malayo siya sa mga ordinaryong magsasaka. Ang huling pangungusap ng mga utang sa dugo ay dapat bayaran ng dugo ay malinaw na sinasabi na gusto niyang maghayganti para sa kanyang mga namatay na kapwa-alagad. Isang kalmado lang ay naramdaman ni Yang Yiyo na may krisis. Sinabi niya sa 5 Elements Beast at Lu Yanji, "Maghanda. Pakiramdam ko ay napakadelikado ng lalaking ito. Master, gusto mo bang suntukin ko siya?" Sa sandaling ito, lumapit si Da Xianxi upang makipag-usap. Nagtago lang si Da Xianxi sa likod at walang ginawa. Ngayon parang medyo nahihiya siya. Umiling si Yang Yiyo, "Shito, ingatan mo ang iyong sarili. Ngayon ay kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili at hintayin ang pagbukas ng 7 Stars Formation at ang liwanag ng bituin ay bumaba bago pumasok sa 7 Stars Heavenly Demon Palace." Ang pakikipaglaban sa kanila ay hindi magandang resulta. Ang
Tumango ang Five Elements Beast at Luyanji para ipakita na alam nila. Si Leng Xiaoyi sa kabilang panig ay nagsabi sa natitirang apat na junior brothers ni Cheng Weikang, Junior Brother Cheng, ikaw at ang apat na junior brothers ay bumuo ng isang formation upang tulungan akong labanan ang gravity. Narinig ni Cheng Weikang ang mga salita ni Leng Xiaoyi at agad na naunawaan kung ano ang gagawin ni Leng Xiaoyi. Bilang isang piling disipulo ng Wansheng Temple ng Wanling Holy Land, alam ni Cheng Weikang na si Senior Brother Leng Xiaoyi ay isang tunay na pinuno. Karaniwang hindi kumikilos ang karaniwang malamig na nakatatandang kapatid na ito, ngunit kapag ginawa niya ito, gumamit siya ng mga daluyong paraan. Sa tingin ko mayroon na siyang paraan para harapin sina Yang Yian at Luyanji sa sandaling ito. Agad na pinamunuan ni Cheng Weikang ang natitirang apat na tao upang tumayo sa likod ni Leng Xiaoyi upang bumuo ng isang porma sayon. Kapag nabuo ang porma sayon, mababawasan ang gravity constraint kay Leng Xiaoyi, na nagpapahintulot sa kanya na harapin sina Yang Yiyo at Luyanji ng walang pag-aalala. Sa mga mata ni Yang Yiyo, pinangunahan ni Cheng Weikang ang mga tao na tumayo sa likuran ni Leng Xiaoyi upang bumuo ng isang porma sayon, at alam niya na nilalabanan nila ang gravity sa bulwagan. Sa sandaling ito, kinukurot ni Leng Xiaoyi ang isang kakaibang spell gamit ang kanyang mga kamay, at siya ay nagsasalita. Pagkatapos ay nakita niya na ang buong katawan ni Leng Xiaoyi ay sumabog na may kulay pilak puting liwanag. At ang hangin ay naglabas din ng pakiramdam ng nagyayelong lamig. Habang ang buong katawan ni Leng Xiaoyi ay nagniningning na may kulay pilak puting kinang, naramdaman ni Yang Yiyo at Luyanji na ang lamig sa hangin ay naging mas malalim at mas malalim. Boom! Kaagad pagkatapos ng isang dagandong, isang 3 metrong taas na Diyos ang lumitaw sa likod ni Leng Xiaoyi. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng pilak na liwanag, nakasuot ng baluti, at ang kanyang katawan ay nakaukit ng masalimuot at misteryosong mga pattern. Malabo ang kanyang mukha at hindi maaninag ang kanyang anyo. Alam ni Yang Yiyo na ang Diyos na ito ang estatwa ng buhay na bituin ni Leng Xiaoyi. Ipinatawag niya ang Life Star Statue. Hanbing Xingjun. Bulalas ni Luyanji sa sandaling ito. Naging seryoso rin si Yang Yian. Ang estatwa ni Hanbing Xingjun ay isang napakanatatanging Diyos ng bituin ng 9 na langit, na lumampas sa saklaw ng 5 elemento. Tungkol sa teorya ng Life Star Statue, tinanong ni Yang Yian ang matanda at nalaman ang bahagi nito. Ang rebulto ni Leng Xiaoyi ay kumakatawan sa matinding lamig. Hindi nakakagulat na ang hangin ay nagsimulang maglabas ng pakiramdam ng yelo at lamig. Gayunpaman, ang lakas ng estatwa ay hindi ang kapangyarihan ng labanan, ngunit higit pa sa isang pantulong sa kapangyarihan. Ang inaalala ngayon ni Yang Yian ay ang ibig sabihin ay susunod na gagamitin ni Leng Xiaoyi. Nang maisip niya ito, nakita niya si Leng Xiaoyi na umuungal, ay Soul Bat Attack. Nang matapos magsalita si Leng Xiaoyi, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng pilak na liwanag, at gumawa siya ng isang kilos na iniunat ang kanyang mga braso. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang isang matalim at nakakatusok na tunog sa buong bulwagan. Huni-huni. Ngunit hindi mabilang na kasing laki ng kamao na kulay pilak puting paniki ang lumabas mula sa manggas ni Leng Xiaoyi. Ang matatalim na hiyawan ng mga paniki ay nagparamdam kina Yang Yian at Luyanji ng sakit sa kanilang mga ulo. Isang tuloy-tuloy na daloy ng maliliit na paniki ang dumagsa mula sa manggas ni Leng Xiaoyi, at sa isang iglap, nagtipon sila sa isang mahabang dragon at lumapit kina Yang Yian at Luyanji. Ang lamig na ibinubuga ay nagpang-inag kay Yang Yian. Nakita niya ang aura na ibinubuga ng Ice Star Lord na nakatayo sa likod ni Leng Xiaoyi na tumatakip sa katawan ni Leng Xiaoyi, o binibigyan ng mga paniki na ito ng nakakapanghinayang pagpapala. Ang Frost ay ginawa saan man sila dumaan. Ang mga mukha ni Yang Yian at Luyanji ay nagbago ng husto nang makita nila ang eksenang ito. Sumigaw si Yang Yian, tunay na depensa sa sunog. Sa sumunod na sandali, ikinumpas niya ang kanyang mga palad at biglang tumaas ang apoy. Ang Five Elements Beast ni Luyanji ay bumangon din sa buong katawan niya. Ang 3 apoy ay natipon sa isang takip ng apoy at binalot sila. Si Leng Xiaoyi ay naglalabas ng mga Ice Soul Bat, at sa pagpapala ng Fate Star God Statue Ice Star Lord, ang malamig na buto ay hindi maisip. Magagamit lamang ni Yang Yian ang tunay na apoy upang ipagtanggol. Gayunpaman, nalaman niya na ang sarili niyang tunay na apoy lamang ang medyo malakas, at ang apoy ni Luyanji at ng Five Elements Beast ay ganap na walang silbi. Sa oras na ito, iniisip ni Yang Yian kung kaya niyang labanan ang Ice Soul Bats ni Leng Xiaoyi. Mula sa pagsabog ng Ice Soul Bat sa katawan ni Leng Xiaoyi, alam ni Yang Yian na sila ay tunay na Beast Bat, hindi ang pagkakatawang tao ng magic, na nangangahulugang si Leng Xiaoyi ay may dalang libu-libong Ice Soul Bat sa kanyang katawan. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yang Yian na si Leng Xiaoyi ay ipinanganak sa Holy Land of All Spirits, at ang espesyalidad ng Holy Land of All Spirits ay ang paraan ng kontrol. Maaari nitong itaboy ang mga halimaw at espiritu sa mundo, kaya normal para kay Leng Xiaoyi na magdala ng napakaraming mutant na paniki.
Sa sandaling ito, si Jiang Shilong, na nagtatago sa gilid ng bulwagan at nanunood ng kasiyahan, ay nakita ang labanan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Nagulat si Jiang Shilong nang makita niyang sina Yang Yian at Lu Yanji ay pinadapa sina Shen Bai at Cheng Weikang sa kanilang mga mukha. Naisip ni Jiang Shilong na si Yang Yian ay magdaranas ng malaking pagkawala sa ilalim ng pag-atake ng dalawang banal na lugar ng Shen Bai at Cheng Weikang. Sinong mag-aakalang parang kulog ang pag-atake ni Yang Yian? Pinaandar niya ang Dragon Scale Talisman sa kanyang kamay at direktang pinatay ang 8 sa mga tauhan ni Shen Bai. Sila ay 8 magsasaka sa huling yugto ng kapigatian, at sila ay pinatay ng kapareho niya, si Jiang Shilong. Ang punto ay nalaman ni Jiang Shilong na hindi siya apektado ng gravity dito, na siyang horror. Ngayon isipin mo ito, sadyang ipinakita ni Yang Yian ang kanyang kahihiyan sa gravity noon. Masyadong black-bellied ang lalaking ito. Marahil siya ay nagkalkula ng mga tao mula pa sa simula, kaya't sina Shen Bai at Cheng Weikang ay nahulog sa kanilang mga mukha. Si Lu Yanji ay talagang isang likas na naglilinang ng lason. Nang makita ni Jiang Shilong si Lu Yanji na nagpapakita ng makulay na lotus sa kanyang kamay, agad niyang naisip ang isang libro tungkol sa lason na hindi niya sinasadyang nabasa noon. Ayon sa mga tala sa aklat ng lason, nakilala ni Jiang Shilong na si Lu Yanji ay nagpapakita ng lason ng sakuna. Ang lason ng kalamidad ay isang uri ng likas na lason na katawan. Alam niya na ang katawan ng sakuna ni Lu Yanji ay ganap na nabuo. Ang poison gas na nakondensed sa isang makulay na lotus ay ang sagisag ng kumpletong pag-unlad ng lason ng kalamidad. Nakita ni Jiang Shilong sa aklat ng lason na ang kumpletong pag-unlad ng lason ng sakuna, hindi banggitin ang pagkalason sa mga magsasaka na tumatawid sa kapigatian, ay maaari ring lason ang mga magsasaka sa panahon ng Mahayana. Ang mga immortal ay hindi nang ahas na hawakan ang kumpletong pag-unlad ng lason ng kalamidad sa kalooban. Sa sandaling iyon, talagang nabigla si Jiang Shilong. Matapos makitang ginagamit ni Leng Xiaoyi ang Ice Soul Bat, nagsimula siyang mag-alala muli kay Yang Yian at Lu Yanji. Si Leng Xiaoyi ay isang cultivator na nakamit ang Great Perfection of Tribulation, at siya rin ang pinakamahusay sa mga elite na disipulo ng Wansheng Temple ng Wanling Holy Land. Sabay-sabay na pinatay ni Yang Yian at Lu Yanji ang 4 na elite na disipulo ng Wanling Holy Land, na ikinagalit ni Leng Xiaoyi. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Jiang Shilong. Ngayon habang nag-aalala siya tungkol kina Yang Yian at Lu Yanji, inaabangan din niya kung anong mga pamamaraan ang susunod na gagamitin ni Yang Yian at Lu Yanji para harapin ang Ice Soul Bat ni Leng Xiaoyi. Ang mga disipulo ng Wanling Holy Land ay mahusay sa pagkontrol ng mga hayop. Para sa isang cultivator ng level ni Leng Xiaoyi, ang Ice Soul Bat na kinokontrol at itinataas niya ay talagang napakalakas. Mula sa malayo, naramdaman ni Jiang Shilong ang nakakapanghinayang lamig na nagmumula sa hindi mabilang na Ice Soul Bats na natipon sa isang dragon. Alam ni Jiang Shilong na hindi kayang labanan ni Yang Yian ang Ice Soul Bat ni Leng Xiaoyi gamit ang totoong apoy. Oo naman, sa susunod na sandali, nang ang hindi mabilang na Ice Soul Bat ni Leng Xiaoyi ay tumama sa tunay na Fire Shield na nabuo ni Yang Yiu at Lu Yanji, isang eksena ang lumitaw na ikinatakot ni Jiang Shilong, isang bystander. Pagkatapos, ang Flame Shield ni Yang Yiu at Lu Yanji ay inatake ng mga Ice Soul Bat ni Leng Xiaoyi. Hindi agad nabasag ang shield, ngunit ang naglalagablab na apoy sa shield ay napatay sa isang iglap. Nagulat si Jiang Shilong sa eksenang ito, at maging sina Yang Yiu at Lu Yanji, na nasa gitna nito, ay nagbago ng mukha. Kabanata 1277, nag-transform sa isang bat. Agad na natuklasan ni Yang Yian na ang tunay na apoy na kanilang sinuportahan ay namatay, at direktang nagyelo ng malamig na hangin ng Ice Soul Bat. Bitik. Pagkatapos ay may kaluskos na tunog mula sa defensive light shield, at nagkaroon ng crack. Isang face-to-face encounter. Halata na ang Ice Soul Bat ni Leng Xiaoyi ay sobrang nakakatakot. Naisip ni Yang Yian na ang totoong energy light shield na sinusuportahan nilang tatlo ay hindi magtatagal ng ilang paghinga, at malapit nang masira ng mga paniki ni Leng Xiaoyi. Sa oras na iyon, maaaring hindi nila kayang labanan ng tatlo ang nagyayelong hangin na dala ng mga alien bat na ito, at direktang aatakihin ang kanilang mga katawan. Sa oras na ito, ang boses ng matandang si Yun Changxi ay tumunog sa isipan ni Yang Yian, ikaw na mabahong bata, buhayin ang Life Star. Ang Ice Soul Bat ng kabilang partido ay isang alien species. Hindi mo mapipigilan ang sobrang lamig na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng elemento ng lupa ng mga nakakalat na immortal, na nagpapalamig sa lahat. Nang marinig ni Yang Yian na magsalita ang matanda, wala na siyang oras para mag-isip o magtanong pa, at nagmamadaling inactivate ang Purple Mansion Life Star. Sa susunod na sandali, nagsimulang gumana ang dalawang buhay na bituin ng araw at buwan sa kanyang katawan. Una, lumitaw ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate sa likod ni Yang Yian. Ang anino na nabuo ng umiikot na Donghuang Bell na may mga gintong rune ay direktang bumabalot kay Yang Yian, at ang Nether City Gate ay nasuspine sa hangin sa kadiliman.
Pagkatapos ay nagkatawang tao ang Fate Star statue, tatlong talampakan sa likod ni Yang Yian. Crack, snap. Sa oras na ito, ang ilaw na kalasag ay ganap na nasira. Nang lumitaw ang Fate Star statue, narinig ni Yang Yian ang matandang lalaki na patuloy na nagsasabi, hikayatin ng rebulto na i-activate ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate. Naalala ni Yang Yian na sinabi ng matanda na ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay likas na kapangyarihan ng kanyang sariling mutated Fate Star. Hindi pa niya natukoy kung anong likas na mahiwagang kapangyarihan ang lalabas ng Donghuang Bell at ang Nether City Gate. Ang pinaka-intuitive na bagay ay ang mga rune sa Donghuang Bell ay maaaring pinuhin ng laso na gas. At maaaring makuha ng Nether City Gate ang kapangyarihan ng matinding yin at tuluyang mawala. Ito ay talagang hindi isang likas na mahiwagang kapangyarihan, ngunit isang pagpapakita lamang ng likas na ugali. Sa oras na ito, sinadya ng matandang lalaki na gamitin ang Fate Star statue para i-activate ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate. Si Yang Yian ay puno rin ng mga inaasahan para dito. Alam niyang may sariling intensyon ang matanda nang sabihin niya iyon. Hindi naman talaga kinailangan ni Yang Yian na ipatawag ang kanyang estatwa, dahil ito ang kanyang sarili. Kapag gumalaw ang kanyang isip, magagalaw ang rebulto. Hindi na niya kailangang ipatawag ang rebulto. Pinaandar ni Yang Yian ang rebulto ayon sa sinabi ng matanda. Sa isang iglap, na-activate ng estatwa ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate. Ang rune ng dalawa, isang ginto at isang itim, ay kumikinang ng maliwanag. Dong! Ang Donghuang Bell ay gumawa ng isang malambing na tunog. Kung ikukumpara sa naunang tunog, ito ay napakalakas. Ang mga gintong rune ay kumikislap at damaloy sa labas ng ibabaw ng Donghuang Bell sa bilis ng kidlat. Binuksan din ang Nether City Gate habang tumatakbo ang mga itim na rune. Gray pa rin ang eksena sa loob at walang malinaw na nakikita. Gayunpaman, pagkatapos buksan ang Nether City Gate sa pagkakataong ito, isang malaking suction force ang nagmula sa kapangyarihan, at isang napakalaki na yin aura ang lumabas, na parang ito ay totoo, na lubhang nakakatakot. Ang mga bagay bago at pagkatapos, bagamat sinabing huli na, ay natapos sa isang hininga. Matapos masira ang light shield, ginamit ni Yang Yian ang star statue para i-activate ang Donghuang Bell at ang Gate of Nether City, na nagpapakita ng kanyang unang gifted magical power, na napakaganda. Hindi mabilang na mga ice soul bats ang sumugod kay Yang Yian at sa dalawa pa, ngunit isa-isa silang hinarangan ng mga rune ng Donghuang Bell. Bukod dito, anumang ice soul bat na dumampi sa Donghuang Bell ay naging mga daloy ng hangin sa isang iglap, ngunit direktang sumangga. Bilang karagdagan, ang pagbubukas ng Gate of Nether City ay mas nakakatakot. Karamihan sa mga ice soul bat ay hinihigop ng Gate of Nether City, na para bang ang Gate of Nether City ay isang sinaunang halimaw na maaaring lumunin ang anumang buhay na nilalang. Ang mga ice soul bat na lubhang nakakatakot kina Yang Yian at Lu Yanji ilang sandali lang ang nakalipas ay nalinas ng star talent ni Yang Yian sa isang kisap mata. Pero hindi pa tapos, simula pa lang. Sa oras na ito, si Yang Yian ay parang Diyos, na may kakaibang fenomena ng langit at lupa na lumilitaw sa kanyang paligid, lalo na ang kanyang star statue, na kanyang sariling imahe. Ngunit ang kaibahan ay ang estatwa ni Yang Yiyo ay naglalabas ng walang kapantay at malakas na aura, na pumupuno sa buong bulwagan. Ang kanyang estatwa ay lumitaw sa labas ng katawan sa unang pagkakataon, na nakapikit. Ang mga kamay ay kurutin ang bawat isa ng kakaibang selyo, at mga damit na natatakpan ng mga bituin ng Zhou Tian, na tila may pinakamataas na kamahalan. Si Yang Yiyo mismo ay walang naramdaman. Ngunit ibang-iba ang damdamin ng ibang tao. Pinakiramdaman ito ni na Waxing Beast at Lu Yanji. Palibhas ay nasa tabi niya, nakatingin sa kanyang life star statue, parang gusto nila siyang sambahin. Maging sina Shen Bai, Sheng Weikang, Jiang Shilong, at Leng Xiaoyi ay napuno ng pagtataka. Sa pagtingin sa rebulto sa likod ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyo mismo, walang nag-iisip na ang life star statue ay kapareho ng kanyang sarili. Talagang freak itong Yang Yiyo na ito. Hindi. May nakakita o nakarinig na ba ng isang life star statue na eksaktong kapareho ng kanyang sarili? Pero ayos lang, may iba't ibang klase ng kababalaghan sa mundo, at hindi pa nila ito nakita o narinig, pero hindi ibig sabihin na wala na. Baka kamukha niya lang ang life star statue ni Yang Yiyo, nagkataon lang. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay naramdaman nilang lahat ang aura na nagmumula sa estatwa ng Destiny Star ni Yang Yiyo. Sa ilalim ng aura na ito, maging si Shen Bai, Sheng Weikang, Jiang Shilong o Leng Xiaoyi, lahat sila ay nakaramdam ng pananibik na lumuhad sa kanilang mga puso. Alam ng lahat na ang estatwa ng buhay na bituin ay ang pagkakatawang tao ng 10,000 dakilang daw, ang batas ng kapangyarihan ng dakilang daw ng sansinukob, at isang Diyos. Kung mas mabigat ang presyon ng rebulto, mas mataas ang antas, at mas malaki ang potensyal ng talento ng tao.
Mula sa puntong ito, ang potensyal na talento ni Yang Yiyo ay walang alinlangan na walang kapantay. Walang sinuman sa larangan ang nakatagpo ng ganoong sitwasyon, kung saan ang hininga na ibinubuga ng isang estatwa ng buhay na bituin ay maaaring magdulot ng pagnanais ng mga tao na sumamba. Siyempre, alam din nila na hininga lang ang hininga ng rebulto, hindi lakas. Kinakatawan nito ang potensyal ng antas ng kapangyarihan at ang talento ng antas ng paglilinang sa hinaharap. Nakita ni Leng Xiaoyi ang kanyang eye soulbat na hinihigop ng isang madilim na pinto na lumitaw sa likod ni Yang Yiyo sa isang kisap mata, at madali itong natunaw, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Gayunpaman, siya ay isang magsasaka na nakamit ang dakilang kasakdalan ng kapigatian, at siya rin ang pinakamahusay sa mga piling disipulo ng 10,000 Saints Temple sa 10,000 banal na lupain. Siya ay isang pinuno na may malalim na paglilinang at nakakita ng isang malaking labanan. Kahit na ang Eye Soulbat ay kinuha ni Yang Yiyo sa kakaibang paraan, si Leng Xiaoyi ay hindi umatras. Kasabay ng malamig na ungol, tinapik niya ng daliri ang kanyang noo, at may lumabas na marka ng dugo sa kanyang noo. Pagkatapos ay ibinuka ni Leng Xiaoyi ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang mahaba, tumutusok na sipol, swish. Ang mahabang sipol na ito ay katulad ng pagsirit ng mga paniki noon, ngunit ito ay mas nakakatusok. Sa mahabang sipol, nakita ni Yang Yiyo ang isang bilog ng mga alon na lumalabas sa bibig ni Leng Xiaoyi. Ang lumabas sa bibig niya ay bilog ng totoong enerhiya. Sa una, ito ay parang isang maliit na singsing ng usok, at pagkatapos ay parami ng parami ang sumugod sa kanya. Ito ay isang sonic attack, protektahan ang pangunahing kaluluwa. Ang mga salita ng matanda ay lumitaw sa isip ni Yang Yiyo. Nagmamadaling pinanatiling matatag ni Yang Yiyo ang kanyang kaluluwa at pinaandar ang Life Star. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, pinalaki niya ang Donghuang Bell, upang si Luyan Ji, ang Five Elements Beast, at ang Immortal Stone ay nasa ilalim ng proteksyon ng Donghuang Bell upang maiwasan silang maapektuhan. Boss! Ang sonic attack ni Leng Xiaoyi ay dumating sa isang iglap, na tumama sa Donghuang Bell, na naging sanhi ng pag-vibrate ng Donghuang Bell. Sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan na naapektuhan ang Donghuang Bell, at nabigla din siya, ngunit sa kabutihang palad ay nalabanan niya ang pag-atake ni Leng Xiaoyi. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyan na ang mga mata ni Leng Xiaoyi ay nagbago sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay ganap na naging pilak, at siya ay naglabas ng isang 3 metrong haba na sinag ng liwanag. Hindi pa huli ang lahat. Biglang tumaas ang taas ni Leng Xiaoyi sa kanyang paningin, at nagpakawala siya ng dagandong. Isang pares ng pilak na pakpak ng laman ang biglang tumubo mula sa kanyang likuran, na may haba ng pakpak na 5 o 6 na metro. Ang isang malapit na pagtingin ay nagpakita na sila ay pinalaki na mga pakpak ng laman ng paniki. Sa silver flesh wings, kitang-kita mo ang malagagamba na mga daluyan ng dugo. Umuungol. Isang hindi makataong dagandong ang nagmula sa bibig ni Leng Xiaoyi, at ang kanyang buong mukha ay nagsimulang magbago. Sa isang hininga, lumitaw ang isang paniki na may taas na 3 metro sa paningin ni Yang Yiyan. Maliban sa 2 paa na nakatayo dito, na mga paa ng tao, ang itaas na katawan ay ganap na demonyo sa isang paniki. Roar! Bamuka ang malaking bibig at umungal kay Yang Yiyan. Ang buong katawan ay nagbuga ng isang malakas at nakakahimok na hininga. Mag-ingat ka, little brat. Hindi ko akalain na may mga taong kayang kontrolin ang mga hayop at maging isa. Hindi simple ang lalaking ito. Huwag mo siyang harapin ng direkta. Mag-ingat na huwag makagat kapag nag-aaway tayo. Nagbabala si Yun Changxi sa seryosong boses. Kabanata 1278 subukan natin ang banal na sandata ng iyong banal na lupain. Pagkontrol at pagsasama ng hayop. Ano iyon? Alam ni Yang Yiyo na ang tinutukoy ng matanda ay tungkol kay Leng Xiaoyi, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng matanda sa beast control at integration. Gayunpaman, alam niya na si Leng Xiaoyi, na naging kalahating tao at kalahating demonyo, ay isang napakadelikadong pag-iral, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang pagsasama ng kontrol ng hayop at pagkakaisa ay isang paraan ng paglilinang. Gumagamit ang magsasaka ng mga lihim na pamamaraan upang linangin at pagsamahin ang halimaw sa kanyang sariling katawan, at sa wakas ay nakuha ang likas na kapangyarihan ng halimaw. Ang ganitong uri ng pagsasanib ay isang dalawahang pagsasanib ng katawan at kaluluwa, na napakahirap. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Hindi madaling makita ito ngayon. Kahit na ito ay hindi isang mahusay na beast control fusion, ito ay mabuti na. Sa madaling salita, maging maingat. Ang bilis at lakas ay hindi dapat maliitin. Ang susi ay hayaan siyang kagatin ka, kung hindi, ang mga likas na katangian ng kabilang partido pagkatapos ng pagbabago ay maaaring direktang mag-freeze ng iyong kaluluwa. Ngunit mayroon din itong mga kahinaan, ibig sabihin, takot sa nakakapasong liwanag. Maaari mong subukan ito sa kapangyarihan ng araw at buhay na bituin,
ngunit hindi ako nangangahas na magagarantiya kung ito ay gagana. Okay, umaatake siya, bata ka, gawin mo ang gusto mo. Natahimik si Yun Changxi pagkatapos magsalita. Ngunit inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nakaramdam siya ng saya, ngunit naisip ito ni Yang Yiyo. Hindi ba't walang takot ang huling sinabi ng matanda? Dahil nakikilala niya na isa itong demonyong halimaw at pamilyar dito, paanong hindi niya ito masusupol? Siya, hindi lang masyadong nasabi sa sarili niya. Kung tutuusin, naiintindihan pa rin niyang Yiyan na gustong patalasin ng matanda ang sarili. Malapit nang maging ganito, at walang dapat ikatakot. Nagkataon na gusto din niyang Yiyan na subukan kung nasaan ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Ito ang unang labanan matapos ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng pagtawid sa kapigatian. Bagamat hindi pa niya natatawid ang malaking kapigatian at ang tunay na chi sa kanyang katawan ay hindi pa nababagong tunay na asensya, ang pagtaas ng lakas ay totoo. Siya mismo ay may malalim na pagkaunawa dito. Bukod dito, mula nang lumitaw ang estatwa, na-activate na niya ang kapangyarihan ng dalawang bituin sa buhay, at alam niya kung gaano ito kalakas. Sa pag-iisip ng mabuti, maaari na siyang gumamit ng maraming paraan ngayon. Matapos ang paglitaw ng estatwa, ang likas na kapangyarihan ng dalawang bituin sa buhay ay malinaw na may mas mabuting pakiramdam sa likod nila, ngunit alam ni Yang Yiyan na kailangan pa rin nilang ayusin. Pagkatapos ng lahat, ang mga likas na mahiwagang kapangyarihan ay kailangan ding gamitin gaya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nariyan din ang 12 Supremes, magical power na itinuro ng matanda. Sa kasalukuyan, ang unang hakbang ng Vajra Supreme at ang pangalawang hakbang ng Immortal Supreme ay nalinang na. Sa usaping combat power, hindi naman ito mahina. Nariyan din ang Black Lotus Sword Art, na umabot sa 4 transformations at 8, at ang 8 desolations return to 1 sword. Sa mga tuntunin ng mahiwagang kapangyarihan at mga kasanayan sa pakikipaglaban, lahat sila ay mga first-class superior na pamamaraan. Umaasa sa kasalukuyang lakas at pisikal na pag-upgrade, ang lakas na maaaring ibigay ay umabot sa maramihan. Tungkol naman sa magic weapon, hindi na kailangang banggitin ang Dragon Slaying Sword. Isa itong espada na hindi nakikita ng matanda. Na-control na nito ang enerhiya ng Xuanhuang Sword. Mayroon ding Dragon Scale Talisman, isang mamamatay na sandata. Siyempre, ang Dragon Scale Talisman ay kumonsumo ng masyadong maraming essence at hindi masyadong ginagamit. Ang Dragon Scale Talisman ay makapangyarihan para sa mga labanan ng grupo, ngunit hindi ito angkop para gamitin ngayon. Sa katawan, naroon din ang Wanling Staff na pino niya. Ang staff na ito ay ang staff ng isang tao sa antas ng banal na Panginoon, at ito rin ay isang bagay ng Wanling Holy Land. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang puso, ano kaya ang mangyayari kung ilalabas niya ang Wanling Staff para harapin si Leng Xiaoyi? Ito ay magiging lubhang kawili-wili kung gayon. Si Leng Xiaoyi ay isa ring disipulo ng Wanling Holy Land, tama ba? Bukod, ang pinakamalaking epekto ng Wanling Staff ay control. Ang puntong ito, hehe. Natawa si Yang nang maisip niya ito. Habang hawak ang Dragon Slaying Sword, na-activate niya ang dalawang Life Star, Donghuang Bell at Yudu Gate, at ang mga Life Star statues ay kumikinang ng maliwanag. Xiaowo, Yanji, kayong tatlo mag-ingat sa inyong sarili. Makikilala ko si Leng Xiaoyi at bantayan ang pagbubukas at pagbabago ng 7-star formation. Sinabi ni Yang Yiyu sa 5 Elements Beast at Lu Yanji. Sige, Kuya Yang, mag-ingat ka. Master, huwag kang mag-alala. Umuungol. Sa oras na ito, si Leng Xiaoyi sa kabilang banda ay umungal kay Yang Yiyo, at ang tunog na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi makatao, hindi nasigaw ng isang paniki. Sa susunod na sandali, tanging ilaw na pilak ang kumikislap, at nawala si Leng Xiaoyi sa lugar. Tumalon ang mga talukap ni Yang Yiyo, at itinaas niya ang Dragon Slaying Sword nang walang pag-aalinlangan at inindayog ito. 8 kaparangan naging isa, pinutol. Nakita lamang ni Yang Yiyo ang mga pakpak ng laman sa likod ni Leng Xiaoyi na kumikislap ng pilak na liwanag at nawawala sa lugar, napakabilis na tila teleportasyon. Siya, hindi mahuli ang trajectory. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang espada para ipagtanggol. At ang Black Lotus Sword Art ang pinakamabilis at pinakamalakas na espada na magagamit niya. Ang Xuanhuang Sword Energy na 100% ay maaaring ilabas gamit ang isip, at pagkatapos na ma-activate ang internal chi, ang sword energy ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay sumambulat na may mahabang sword energy, na bumubuo ng sword energy net sa kanyang harapan. Gamit ang espadang ito, kahit na mabilis si Leng Xiaoyi, kaya pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Boom! Sa isang nakakabinging dagandong, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang figure ni Leng Xiaoyi, at talagang lumitaw siya ng 3 metro sa kanyang harapan. Ngunit naharang siya ng kanyang espada. Sa enerhiya ng Silver Sword, kumaibot ang mga talukap ni Yang Yiyo, ngunit nakita niya ang mga kamay ni Leng Xiaoyi,
o mga kuko ng paniki, na direktang bumangga sa kanyang dragon-slaying sword. Ang malakas na enerhiya ng espada ay bumangga sa mga demonyong kuko ni Leng Xiaoyi sa isang iglap. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang mga demonyong matutulis na kuko ni Leng Xiaoyi ay hindi bababa sa mga sandatang mahika at direktang tumama. Pagkatapos ng dagandong, umatras si Yang Yian ng 5 o 6 na metro. Ngunit hindi umatras si Leng Xiaoyi kahit isang hakbang. Sa sandaling ito, seryoso ang mukha ni Yang Yian. Naramdaman niya ang kapangyarihan mula sa mga kuko ni Leng Xiaoyi, na mas malakas kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya sa kanyang puso na hindi ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa pagbabalik sa pagkakaisa ay mas mababa, ngunit ang kapangyarihan sa katawan ng kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng totoong Qi at tunay na kakanyahan ay talagang isang mundo ng pagkakaiba. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Alam ni Yang Yian na ang kanyang kasalukuyang kahinaan ay nasa antas ng lakas, at kailangan niyang maging lubhang maingat. Kung hindi siya mag-iingat, hanggat nagtagumpay si Leng Xiaoyi sa isang suntok, ito ay magiging isang matinding dagok sa kanya. Ang kahinaan sa antas ng lakas ay maaari lamang mabayaran sa pamamagitan ng mga mahiwagang kasanayan. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga mahiwagang kasanayan at iba pang mga kasanayan ay pawang mga top-notch na pamamaraan, kaya't nakakayanin pa rin niya ito. Siyempre, alam ni Yang Yian na ang kanyang pinakamalaking kalamangan ay kahit na ang tunay na Qi sa kanyang katawan ay hindi pa nabago sa tunay na asensya, ang halaga ay 10 beses kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Ito ang naging batayan niya para tuloy-tuloy na ipakita ang kanyang mahiwagang kakayahan. Kung hindi, hindi siya nang ahas na labanan si Leng Xiaoyi ng direkta. Hindi pa banggitin na si Leng Xiaoyi ay nasa isang demonyong estado na ngayon, mas makapangyarihan kaysa dati, at sa larangan at paglilinang, si Leng Xiaoyi ay nauuna ng malayo kay Yang Yian sa great perfection of crossing tribulation. Kung hindi nagkaroon ng magandang pundasyon si Yang Yian, nabuo sana niya ang makapangyarihang Purple Palace batay sa 10 perfect golden peel sa kanyang mga kwalifikasyon sa cultivation, at maaaring lumaban sa iba't ibang antas. Sa pagharap sa isang cultivator ng level ni Leng Xiaoyi, mapatay na sana siya sa ilang segundo. Sa sandaling ito, habang siya ay umaatres, si Leng Xiaoyi ay umungal at sumugod muli sa kanya, mabangis at magulo, at isang pares ng mga pakpak ng laman ang kumikislap upang ipakita ang bilis ng teleportasyon. Alam ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng dragon-slaying sword ay hindi makatiis kay Leng Xiaoyi, at kailangan niyang bumalik sa diskarte sa labanan. Bagamat ang kanyang makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban at supernatural na kapangyarihan ay nalampasan ng mga ordinaryong tao, ang kanyang pagkukulang ay ang agwat sa lakas at kalidad, at wala pa rin siyang kakayahang harapin ito. Sa kabutihang palad, nang hinimok ang estatwa na palayasin ang Mission Star, iniligpit niya ang dragon-slaying sword at direktang ipinatawag ang Wanling Staff na pino at inalagaan sa Purple Palace sa kanyang kamay. Ang espesyalidad ng Wanling Holy Land ay ang paraan ng pagkontrol, at ang Wanling Staff na may simbolo ay isang control o Eliari magic weapon, lalo na para sa mga halimaw, dahil ang Wanling Staff ay partikular na idinisenyo para sa pagkontrol ng mga halimaw. Kahit na si Leng Xiaoyi ay isang tao na ngayon, siya ay nasa isang demonyong estado. Ang kombinasyon ng pagkontrol ng mga hayop ay kalahating tao at kalahating demonyo. Iniisip ni Yang Yiyo na napaka-interesante na gamitin ang Wanling Staff para harapin ang demonyong estado ni Leng Xiaoyi. Sa susunod na sandali, habang hawak ang Wanling Staff, nagpakita si Yang Yiyo ng masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hehe, subukan natin ang banal na sandata ng iyong banal na lupain. Sana hindi kita bibiguin. Sinabi ni Yang Yiyo, na hinihimok ang Wanling Staff. Ang anino na nabuo ng daloy ng mga rune ng Donghuang Bell sa kanyang katawan ay bumalot sa kanya para sa pagtatanggol. Dumaloy ang mga itim na rune ng Nether City Gate sa likod niya, handang buksan ang gate ng Nether City anumang oras. Ang 3 metrong estatwa na nakapikit ay natatakpan ng gintong halo at isang Sol M na naanyo. Sa sandaling ito, hawak ni Yang Yiyo ang Wanling Staff, at talagang mukha siyang Diyos. Matapos ay activate ang Wanling Staff, sumabog ito sa madilim na berdeng ilaw, na nagpapaliwanag sa lugar na 9 metro ang layo mula sa Fangyun. Sa susunod na sandali, ang figure ni Leng Xiaoyi ay nawala ng napakabilis sa halo ng liwanag mula sa Wanling Staff, at siya ay nagpakawala ng takot na sigaw nang balutin siya ng Wanling Staff. Yang Yiyo, walang hiya ka. Ito ang sumpa ni Leng Xiaoyi. Hindi niya akalain na gagamitin ni Yang Yiyo ang Holy Artifact Staff ng kanilang Wanling Holy Land para harapin siya. Biglang huminto si Leng Xiaoyi habang nagmumura, at umatras, iniiwasan ang madilim na berdeng halo range ng Wanling Staff, at tila takot na takot. Kabanata 1279, walang hiyang labanan ng grupo. Ang hindi alam ni Yang Yian ay para kay Leng Xiaoyi, ang pinakakinatatakutan ay ang Wanling Staff ng kanilang Wanling Holy Land.
Lalo na dahil iba si Leng Xiaoyi sa iba, nagsanay siya ng paraan ng pagkontrol at pagsasanib ng hayop, at naging kalahating tao at kalahating demonyo pagkatapos ng pagbabago. Ito ay tiyak na ginawa siyang isang pinuno sa kanyang mga kapantay, at pagkatapos ng pagbabago, siya ay nagkaroon ng malakas na lakas at minamaliit ang kanyang mga kapantay. Ngunit alam ni Leng Xiaoyi sa kanyang puso na mayroon siyang mga kahinaan, at ang kahinaang ito ay nagmula sa Wanling Staff. Ang pinagmula ng Wanling Staff ng kanilang Wanling Holy Land ay hindi na ma-verify, ngunit ang mga katangian at kapangyarihan ng Wanling Staff ay naitala. Ito ay ang kaaway na tauhan ng mga halimaw. Nabalitaan na ang paraan ng pagkontrol sa hayop ng Wanling Holy Land ay nakuha mula sa Wanling Staff, kaya't ang tagapagtatag ng Wanling Holy Land ay umasa dito upang lumikha ng Wanling Holy Land. Ipinapakita nito na ang katangian ng Wanling Staff ay talagang natural na kaaway ng mga halimaw. Maaaring hindi alam ng iba ang madilim na berdeng liwanag na nagmula sa Wanling Staff, ngunit alam ni Leng Xiaoyi at iba pang mga disipulo ng Wanling Holy Land na tinatawag itong Essence Light, na nakatutok sa mga halimaw at hayop. Ang pagiging nasa loob nito ay maaaring limitahan at maapektuhan ang kapangyarihan ng mga halimaw at hayop, na nagiging sanhi ng paghina ng mga ito, na lubhang nakamamatay. Ang isa pang mas nakamamatay na punto ay mayroong 9 na kampana sa Wanling Staff na tinatawag na Demon Soul Bells, na nakatutok sa kaluluwa. Ang Demon Soul Bells ay may nakalilitong epekto sa kaluluwa ng tao, at pinakahalata sa kaluluwa ng demonyo. Kapag na-activate ang Demon Soul Bells, direktang kukunin nila ang kaluluwa at sa wakas ay makokontrol ng caster. Ito ang nakakatakot na bahagi ng Wanling Staff. Alam ni Leng Xiaoyi na bagamat siya ay nasa demonyong estado ng kalahating tao at kalahating demonyo, hindi siya lubos na naapektuhan ng Wanling Staff, ngunit dapat may epekto ito. Mabagal man ang kapangyarihan sa kanyang katawan o ang kanyang kaluluwa ay nakuha ng Demon Soul Bells, ito ay nakamamatay sa kanya. Sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, isang iglap lamang ang kailangan upang mapagpasyahan ang mananalo, kaya't si Leng Xiaoyi ay sumuko sa pag-atake kay Yang Yiyu ng walang pag-aalinlangan at umatras mula sa naglilinis na liwanag ng Wanling Staff. Dahil hindi nang ahas si Leng Xiaoyi na sumugal kung kaya siyang patayin ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, nasa kamay ni Yang Yiyan ang kanyang kaaway. Nang marinig ni Yang Yiyan ang galit na sumpa ni Leng Xiaoyi, bigla siyang naging masaya. Nang makita si Leng Xiaoyi na nagmamadaling umatras mula sa light coverage ng Wanling Staff, lihim na sinabi ni Yang Yiyan na nakakalungkot na ang Wanling Staff na kanyang ina-activate ay maaari lamang maglabas ng madilim na berdeng ilaw na sumasaklaw sa radius na 9 na metro. Gayunpaman, mayroon pa ring isang hakbang na hindi nagawa. Ngumiti siya at sinabing, umpisa pa lang ito. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang tunog ng kampana. Haha. Habang nagsasalita, pinaandar ni Yang Yiyan ang kampana ng Wanling Staff, o dapat itong tawaging Demon Soul Bell. Sa partikular, pagkatapos niyang pinuhin ang Wanling Staff, natural niyang naunawaan ang mga katangian ng Wanling Staff. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa simula, ngunit hindi siya natatakot kay Leng Xiaoyi, dahil alam niya kung gaano kalaki ang impluensya ng Wanling Staff sa nademonyohang si Leng Xiaoyi. Ding ding ding. Inactivate ni Yang Yiyu ang 9 na Demon Soul Bell sa Wanling Staff, at isang mahinang tunog ang ibinuga. Tumunog ang mga Demon Soul Bell, at umungal si Leng Xiaoyi, ungol. Ang epekto kay Leng Xiaoyi ay agaran. Sa oras na ito, nagbago rin ang mukha ni Cheng Weikang, lalo na nang makita niyang inilabas ni Yang Yiyu ang Wanling Staff, nakaramdam ng hindi komportable si Cheng Weikang na parang nakain ng langaw. Iyon ang aking mga tauhan, na ibinigay sa kanya ng aking ina, ang banal na ina ng Wanling, para sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit ngayon ay pinino na ito ni Yang Yiyu. Ito ay isang malaking kahihiyan sa puso ni Cheng Weikang. Dapat ibalik ang Wanling Staff. Nang makitang si Leng Xiaoyi ay apektado ng Wanling Staff, si Cheng Weikang ay nabalisa din. Natural na alam niya na ang kakayahan ni Leng Xiaoyi pagkatapos ng demonisasyon ay napakalakas, ngunit ang kanyang kahinaan ay pinigilan ng Wanling Staff. Sa orihinal, ang Wanling Staff ay ang simbolo ng kanilang Wanling Holy Land, at noon pa man ay ang mga tao sa kanilang Wanling Holy Land ang nambubuli sa iba sa Wanling Staff. Ngunit ngayon, hawak na ng iba ang sagradong sandata ng kanilang Wanling Holy Land para harapin ang kanilang mga alagad ng Wanling Holy Land. Ito, kailangang sabihin na isang malaking kabalintunaan. Lalong hindi komportable si Cheng Weikang. Dahil nawala sa kanyang mga kamay ang Wanling Staff. Ang natitirang 4 na Wanling Holy Land na mga disipulo sa paligid niya ay may mga pangit din na mukha. Nang makitang ginagamit ni Yang Yiyu ang Wanling Staff para harapin si Leng Xiaoyi, lahat sila ay labis na nagalit, at mas nahihiya. Sumunod ka sa akin para pumatay, at tulungan mo si Kuya Leng. Umungol si Cheng Weikang. Siya at ang natitirang 4 na disipulo na nakarating sa Great Perfection of the Tribulation ay hindi na demonyo, kaya ang Wanling Staff ay walang gaanong epekto sa kanila.
Ang nakalilitong tunog ng Demon Soul Bell na maaaring makaapekto sa kanila ay medyo solusyon. Pagkatapos magsalita ni Cheng Weikang, tumingin siya kay Shen Bai sa likod niya at sinabing, Brother Shen, kung gusto mong bawiin ang Dragon Scale Talisman ng iyong Shenfu Lingzong, sumama ka sa akin. Shen Bai. Tumingin kay Cheng Weikang at tumango. Nakita niya na si Yang Yiyo ay isang demonyo. Siya ay malinaw na isang magsasaka sa maagang yugto ng kapigatian. Kung titingnan ang labanan sa pagitan niya at ni Leng Xiaoyi ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay totoong chi pa rin sa halip na tunay na asensya, na nangangahulugan na siya, si Yang Yiyo, ay isang tao pa rin na hindi pa nabinyagan ng Great Tribulation. Ngunit ang mabangis na batang ito ay talagang may mas maraming magic na arma sa kanyang mga kamay kaysa dati, at ang kanyang mga mahiwagang kasanayan ay tila nangunguna rin. Masyadong kakaiba ang batang ito. Ngayon ay kinuha na niya ang magic staff ng Holy Land of All Spirits. Siya ay talagang isang tao na lumalaban sa langit. Alam ni Shen Bai na kung gusto niyang makuha ang Dragon Scale Talisman, kailangan niyang magsanay kasama si Cheng Weikang. Pagkatapos, pinangunahan ni Cheng Weikang ang 4 na piling alagad ng Wansheng Temple ng Wanling Holy Land at Shen Bai para patayin si Yang Yiyo. Malinaw ang layunin. Mas mabuti kung si Yang Yiyo ay maaaring masugatan at mapatay. Hindi man siya makagalaw ay kailangan niya itong pigilan. Sa oras na iyon, hindi maaapektuhan si Leng Xiaoyi at samantalahin ang pagkakataong patayin si Yang Yiyo sa isang suntok. Hindi mahalaga. Kung gaano kalakas si Yang Yiyo, isa pa rin siyang cultivator na nakalampas sa kapigatian, at siya ay isang taong hindi nakalampas sa makalangit na kapigatian. Makatuwiran na maging si Cheng Weikang o Shen Bai, bilang mga disipulo ng banal na lupain, lahat sila ay higit na nagmamalasakit sa mukha. Hindi sila dapat lumaban kay Yang Yiyo sa isang grupo. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay maaaring magpakita ng estilo ng kanilang banal na lupain, at ang mga tao mula sa siyam na banal na lupain ay palaging ginagawa ito. Ngunit ngayon ay handa na sina Cheng Weikang at Shen Bai na mawalan ng mukha upang maibalik ang kani-kanilang mga banal na sandata. Sa katunayan, matagal na silang nawala sa mukha. Si Yang Yiyo ay halos isang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian, ngunit lahat sila ay mga disipulo ng banal na lupain. Ang sinuman sa kanila, o ang may pinakamababang paglilinang, ay nasa huling yugto ng kapigatian. Sa pangalan, binubuli nila si Yang Yiyo. Pinili nilang sabay-sabay na umatake, o kaya'y nawalan sila ng balat mula nang pumasok sila sa bulwagan. Ngunit para kay Cheng Weikang at Shen Bai, basta't mabawi nila ang Wanling Staff at ang Dragon Scale Talisman at mapatay si Yang Yiyo, hindi mahalaga kung mayroon silang kahihiyan o wala. Sa isang iglap, isang grupo ng 6 na tao ang sumugod kay Yang Yiyo, at bawat isa sa kanila ay sumambulat na may malalakas na pag-atake. Kabilang sa 6 na tao, sina Cheng Weikang at Shen Bai ay nasa huling yugto ng Tribulation, at ang 4 pa ay mga cultivator ng Great Perfection of the Tribulation. Gayunpaman, sina Shen Bai at Cheng Weikang ay parehong mga pangalawang henerasyong tao, at ang kanilang lakas at kakayahan ay hindi mas masahol kaysa sa Great Perfection of the Tribulation. Sa lalong madaling panahon, sumalakay sila, sunod-sunod na sinalakay ng 6 na tao si Yang Yiyo mula sa pagitan ng 5 o 6 na metro. Kung ito man ay isang lumilipad na espada, isang malakas na mahiwagang kapangyarihan, o isang anteng-anteng. Sa madaling salita, ang buong bulwagan ay sumambulat sa iba't ibang tunay na diwa sa isang makulay na kulay, at ang aura ay napakalaki. Wala ka talagang kahihiyan. Hindi napigilan ni Jiang Shilong ang pag-ungol sa sarili nang makita niya sina Cheng Weikang at Shen Bai na sabay na umaatake kay Yang Yiyo. Bilang isang tanyag na tao sa banal na lupain, nakaramdam ng kahihiyan si Jiang Shilong. Nakakahiya kung napakaraming elite na disipulo ng banal na lupain ang sumalakay sa isang magsasaka na kakapasok pa lamang sa maagang yugto ng Tribulation at hindi nakaligtas sa Great Heavenly Tribulation. Alam ni Jiang Shilong na kung hindi mapaglabanan ni Yang Yiyo ang pag-atake ni Cheng Weikang at ng iba pang 6, mababalatan siya ng buhay. Ang magkasanib na pag-atake ng 6 na dakilang Tribulation Masters ay hindi madali para kay Yang Yiyo na labanan kahit na siya ay may mahigpit na paraan at ang Wanling Staff sa kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, ang lakas at paglilinang ni Yang Yiyo ay mas mahina kaysa kay Cheng Weikang at sa iba pa. Sa oras na ito, sinamantala ni Yang Yiyo ang katotohanan na si Leng Xiaoyi ay naapektuhan ng Wanling Staff at ang kanyang bilis ay mabagal at ang kanyang kaluluwa ay tila pinigilan ng Demon Soul Bell. Alam ni Yang Yiyo na dumating na ang pagkakataon, at bigla siyang tumalon at gumawa ng malaking hakbang pasulong, itinaas ang Wanling Staff sa kanyang kamay at tinamaan si Leng Xiaoyi. Bang! Napasigaw si Leng Xiaoyi habang hinampas ng tauhan ni Yang Yiyo ang kanyang likod at nahulog siya sa lupa. Kasabay nito, nakita niya si Cheng Weikang at 6 na iba pa na umaatake sa kanya. Sa sandaling ito, gusto ni Yang Yiyo na tamaan muli si Leng Xiaoyi at patayin ang malakas na kaaway na ito, sinabing alam niyang walang kahihiyan sina Cheng Weikang at Shen Bai at inatake siya.
Sa ganitong sitwasyon, alam ni Yang Yiyo na hindi niya kakayanin ang pag-atake ng 6 na tao, kaya mabilis lang siyang umatras at isuko ang pagkakataong patayin si Leng Xiaoyi. Kabanata 1280 ang siyam na sagradong lupang nawawala sa palasyo ng Tungsian. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ni Luyanji ay nagmula sa likuran, "Brother Yang, halika na dali, ang 7-star formation ay na-activate na." Natuwa si Yang Yian nang marinig niya ang boses ni Luyanji, ngunit nang umatras siya, nakita niya ang kalangitan na puno ng pag-atake. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, kaya diretsyo niyang inalis ang kanyang mga tauhan, at pinaandar ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes sa kanyang isipan. Ang Donghuang Bell at ang gate ng Nether City sa likod niya ay na-activate lahat, at isang napakatalino na halo ang sumabog. Vajra Immovable Seal, Vajra Supreme. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging isang Dharma na may taas na 30 metrong katawan, ang mga gintong rune ay kumikislap, at ang Vajra Immovable Seal ay idinagdag sa kanyang katawan para sa pagtatanggol. Sa wakas, ginamit niya ang 3 selyo ng Vajra Supreme para biglang sumabog para harangan ang pag-atake ni Cheng Weikang at ng iba pang 6. Boom boom boom. Sa sunod-sunod na ingay, nanginginig ang buong bulwagan. Ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian ay lumaban sa pag-atake ni Cheng Weikang at ng iba pang 6. Isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog. Napaungol si Yang Yian, minamaliit niya ang magkasanib na pag-atake ni Cheng Weikang at ng iba pang 6. Bagamat nalutas niya ang buong lakas na pag-atake ng 6 na tao, dumanas din siya ng maliit na pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buong lakas na pag-atake ng Great Perfection of the Tribulation, na hindi dapat maliitin. Ang katawan ng imahe ng Dharma ay nawala, ang Donghuang Bell ay nawala sa panginginig, ang gate ng Nether City ay nasisipsip ang karamihan sa epekto ng enerhiya, ngunit nawala din, at ang estatwa ay bumalik sa Purple Mansion. May dugo sa mga sulok ng bibig ni Yang Yiyo, umatras siya kay Luyanji at sa 5 Elements Beast. Bagamat natalo siya sa pag-ataking ito, sa wakas ay nalutas niya ang pag-atake ng 6 na tao. Sa oras na ito, nakatayo sila sa gitna ng bulwagan. Ang 7 bituin ng dagat ng mga bituin sa itaas ng kanilang mga ulo ay sumambulat na may napakatalino na liwanag ng bituin, na nagpapaliwanag ng isang bilog na haligi ng liwanag na may diameter na 3 metro. Sina Yang Yiyo at Luyanji ay tumalon sa liwanag ng bituin. Sa susunod na sandali, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang dumating at nawala sa lugar. At ilang segundo lang ang nakalipas, 50-60 figure ang pumasok sa bulwagan. Kabilang sa mga ito, isang binata na may espadang kilay at mabituing mga mata. Sa sandaling siya ay tumuntong sa bulwagan, nakita ang eksena ni Yang Yiyo na ikinakalat ang matayog na imahe ng Dharma, at biglang nagningning ang mga mata ng espada ng may kinang. Sa oras na ito, hindi lamang nakita ng binata ang katawan ng Dharma ni Yang Yiyo, na mahigit 30 metro ang taas, ngunit 12 ng mga tao na pumasok sa bulwagan ang nakakita rin ng katawan ng Dharma ni Yang Yiyo. Ang mga taong ito ay likas na mula sa ibang mga banal na lugar, ngunit dumating sila ng magkasama. Sa pagkakataong ito, ang buong bulwagan ay nagtipon ng mga tao mula sa 8 banal na lugar. Ang isa sa 9 na banal na lugar ay nawawala, at ang iba ay naruroon lahat. Brother Changfeng, ang katawan ba ng Dharma ng taong iyon ay mula sa iyong Changsheng Hall? Tanong ng isang babae. Ang binata na tinawag ng babae na Changfeng ay si Mu Changfeng, isang disipulo ng Changsheng Hall, at ang babae ay si Xuanyuan Lingxi, isang disipulo ng Xuanyuan Dynasty, isang banal na lugar na may mabuting pakikitungo sa Changsheng Hall. Ang Changsheng Hall at ang dinastiyang Xuanyuan ay palaging may mabuting relasyon, kaya natural na may magandang relasyon ang mga disipulo ng dalawang pamilya. Sumimangot si Mu Changfeng at sinabing, hindi siya disipulo ng aking Changsheng Hall. Ang 9 na mga disipulo na lumabas sa pagkakataong ito ay nasa tabi ko lahat, ngunit ang katawan ng Dharma ng kabilang partido ay tila kapareho ng lahi ng aking Changsheng Hall. Mukhang kailangan ko siyang tanungin. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng 9 na banal na lugar ay nagtipon sa palasyo ng Tianyao. Gayunpaman, nawala sina Yang Yian at Luyanji. Naalala ni Mu Changfeng ang talaan ng tinig ng banal na Panginoon sa kanyang isipan. Ang Panginoon ng kanilang Changsheng Hall, si Yun Changsheng, ay palaging isang misteryo, ngunit may isang bagay na alam ni Mu Changfeng, iyon ay, ang Changsheng Supreme Divine Power na nilikha ng Holy Lord ay itinuro at binuo ng Master ng Holy Lord, at nag-evolve sa 9,981 Seals of Changsheng Supreme Divine Power. Bukod dito, naalala ni Mu Changfeng na ang mga utos ng ninuno ay nagsabi na kung ang mga disipulo ng Changsheng Hall ay nakakita ng isang tao sa mundo ng paglilinang na gumaganap ng mga mahiwagang kasanayan at mga kasanayan sa pakikipaglaban na minanamula sa Changsheng Supreme Divine Power, hindi sila dapat maging mga kaaway. Kung ang kabilang partido ay may problema, kailangan nilang tumulong sa lahat ng bagay at pumunta sa banal na Panginoon sa lalong madaling panahon.
Ang utos ng ninuno na ito ay umiral ng higit sa 10,000 taon, ngunit sa loob ng higit sa 10,000 taon, ang mga disipulo ng Changsheng Hall ay hindi nagsagawa ng katulad na mahiwagang kapangyarihan sa mundo ng paglilinang maliban sa kanilang mga alagad ng Changsheng Hall. Pero ngayon nakikita ko na. Nang lumakad siya, nabangga niya si Jiang Shilong. Nagtanong si Mu Changfeng tungkol kay Yang Yiu, at sinabi ni Jiang Shilong kay Mu Changfeng ang katotohanan tungkol kina Yang Yiu at Lu Yanji. Sa isip ni Jiang Shilong, magiging masaya ba siyang bigyan ng mukha ang mga tao ng Changsheng Hall? Bagamat ang Changsheng Hall ay ang banal na lupain na may pinakamaikling kasaysayan sa 9 na banal na lupain sa mundo ng mga magsasaka, isa rin itong banal na lupain na may kinikilalang malakas na kapangyarihang panlaban. Ang pangunahing punto ay ang mga tao ng Changsheng Hall ang pinakadisiplinado at matuwid. Gag-antay sila ng mga pabor at gag-antay ng pagmamahal. Tuwang-tuwa si Jiang Shilong na maalala ni Mu Changfeng, ang pinakamatandang kapatid ng kabataang henerasyon ng Changsheng Hall, ang isang magandang bagay. Pagkatapos makinig, naikuyom ni Mu Changfeng ang kanyang mga kamao upang pasalamatan si Jiang Shilong, pinaikit ang kanyang mga mata at sinulyapan sina Wan Cheng Weikang at Shen Bai, at pagkatapos ay sinabi sa isang disipulo sa tabi niya, ika-6 na junior brother, bumalik ka agad sa Changsheng Hall at iulat ng totoo ang nakita mo sa Elder Hall. Mangyaring hayaan ng Elder Hall na magpasya. Oo, huwag kang mag-alala, kuya, pupunta ako kaagad. Tumanggo ang ika-6 na junior brother at tumalikod at naglakad palabas ng hall. Alam ng bawat disipulo ng Hall of Immortality itong ancestral precept na paulit-ulit na binibigyang diin ng Holy Lord Yun Tianchang. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng banal na Panginoon, o ang isang tao na siyang Panginoon ng banal na Panginoon ay nagpakita. Gayunpaman, ang bawat disipulo ng Hall of Immortality ay itinuturing ang banal na Panginoon na si Yun Changsheng bilang isang Diyos, at bawat salita ng banal na Panginoon ay langit. Mas mabuting iulat agad ang bagay na ito. Ang 9 na banal na lugar ay ang mga puwersang nakatayo sa tuktok ng piramide sa mundo ng paglilinang. Hindi kalabisan na sabihin na halos monopolyo nila ang karamihan sa mga yaman ng kultibasyon sa mundo ng paglilinang. Una sa lahat, sila ay napaka-eksklusibo at nakabuo ng isang tacit na pag-unawa sa labas ng mundo. Halimbawa, kapag ang Heavenly Demon Palace ay binuksan, ang mga tao sa 9 na banal na lugar ay hindi maiiwasang sumugod muna. Pagkatapos lamang ay maaari itong maging turn ng iba pang mga puwersa. At ngayon ay nakikita ng lahat na may nakapasok ng maaga sa 7-star Heavenly Demon Palace, at nakaramdam sila kaagad ng hindi komportable. Ang 9 na banal na lugar ay hayagan at sa parehong direksyon, ngunit ang pribadong kompetisyon sa pagitan ng mga ito ay hindi titigil. Mayroon ding mga puwersa na palakaibigan sa isa't isa, tulad ng Hall of Immortality at Xuanyuan Dynasty. Ngayon, maliban sa mga tao mula sa palasyo ng Tungsian, ang pinuno ng 9 na banal na lugar, ang 8 banal na lugar ay nagtipon sa parang Changsheng Palace, Xuanyuan Dynasty, Shenfu Lingzang, Wanling Holy Land, Daoxiang, Shanjian Mountain, Ghost City, Bailian Villa, 8 banal na lugar. Kabilang sa mga ito, ang Tungsian Palace ay kinikilala bilang unang banal na lugar ng 8 banal na lugar. Ang iba pang 8 banal na lugar ay hindi nakalista ng anumang mga ranggo. Kung tutuusin, lahat sila ay mga banal na lugar, at walang sino man ang aamin na sila ay mas masahol pa sa iba. Tanging ang palasyo ng Tungsian ang pinuno ng mga banal na lugar sa mga tuntunin ng mahabang kasaysayan at misteryosong pamana. Ang pangunahing punto ay ang usap-usapan na ang Tungsian Palace ay maaaring makipag-ugnayan sa mga immortal. Ayon sa mga naunang tuntunin, pagkatapos magtipon ang mga tao mula sa 9 na mga banal na lugar, lahat ay maaaring pumasok sa Tianyao Palace ng sama-sama, ngunit sa pagkakataong ito ang mga tao mula sa Tungsian Palace ay hindi nagpakita, ibig sabihin ay hindi sila dumating. May mga katulad na sitwasyon sa mga nakaraang taon. Ang mga tao mula sa Tungsian Palace ay mas casual at hindi nakikilahok sa mga ganitong pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, maaari na silang makapasok ngayon, ngunit ang mga tao mula sa kanilang mga banal na lugar ay hindi pumasok sa Kixing Tianyao Palace ng maaga, ngunit binugbog ng isang hindi kilalang bata. Napuno ang ilang tao mula sa Holy Land. Bilang isang tao mula sa banal na lupain, wala sa kanila ang madaling pakitunguhan. Pagkatapos magtanong sa isa't isa tungkol sa mga bagay sa pagitan ni Yang Yian, Cheng Weikang at Shen Bai, alam ito ng lahat. Ang batang lalaki na pinaghihinalaang mula sa Hall of Eternal Life ay tinawag na Yang Yian, at ang babaeng katabi niya ay si Lu Yanji. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas na ikinaalarma niya ang 9 na mga banal na lupain at itinuturing ng 9 na mga banal na lupain bilang isang taong may mga talento na maihahambing sa mga sinaunang banal na Panginoon. Ang talento ni Lu Yanji ay isa ring napakabihirang potensyal ng perpektong kombinasyon ng 3 puwersa. Pareho silang mga bagay na sinubukan ng 9 na mga banal na lupain ang kanilang makakaya upang manalo.
Ngayon ay kilala na si Yang Yian ay napakatapang na talagang inagaw niya ang mahiwagang sandata ng banal na ina ng lahat ng espiritu mula kay Cheng Weikang, at hawak din ang Dragon Scale Talisman ng Divine Talisman Spirit Sect sa kanyang kamay. Matapos malaman ito, maraming tao sa banal na lupain ang nagsimulang muling suriin ang kanilang saloobin kung mananalo kay Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, ang talento ay talento, at walang kakulangan ng mga henyo sa mundong ito, ngunit ang pagkakasala sa isang Holy Lord level figure para kay Yang Yian ay hindi katumbas ng pagkawala, at alam ng lahat kung alin ang mas mahalaga. Dahil kung gusto nilang manalo kina Yang Yiu at Lu Yanji, dapat nilang saktan ang banal na ina ng lahat ng espiritu. Nasa kamay ni Yang Yiu ang tauhan ng Holy Mother of All Spirits, at ang susi ay napino niya ito. Kung idinagdag ang anteng-anteng na kaliskis ng dragon, nangangahulugan ito ng pagkakasala sa dalawang banal na lugar. Sa isang kisap mata, ang dalawang banal na lugar ay nagpasya na isuko sina Yang Yiu at Lu Yanji. Ang dalawang banal na lugar na ito ay Chanjian Mountain at Bailian Villa. Ang bundok ng Chanjian ay may mabuting pakikitungo sa Shenfu Lingzang, at ang Bailian Villa ay nasa mabuting pakikitungo sa banal na lupain ng lahat ng mga espiritu. Kaya't nang maging malinaw ang sitwasyon, ang nangungunang disipulo ng Chanjian Mountain, si Mu Ningxian, na kilala bilang kontemporaryong maliit na engkanto ng espada, ay bumantong hininga sa hindi kasiyahan, napakapangahas. Isang mabangis na batang lalaki ang hindi nang ahas na seryosohin kaming mga alagad ng banal na lupain at sumugod muna sa 7-star Heavenly Demon Palace. Hindi niya alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Tahasa na pinasaya ni Mu Ningxian si Shen Bai, at lihim na sinasabi sa lahat na ang bundok Chanjian ay lubos na sumusuporta sa Shenfu Lingzang. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.